Good morning, good morning, good morning po. Heart nga dyan. Good morning po sa inyong lahat dyan. Ayan. So ito na po ang huling Monday ng August 26. So sa pagbabalik natin next week agad din, no? Ay buwan na ng September, o di ba? So ang ating discussion for today would be continuation ng FR number 12. Kasi kung maalala mo, parang natapos na natin dito yung forex transactions na walang hedging, na kung saan may sumingit na bandang Ben and Ben. I mean, sumingit sa slide, ah. So yan yung ating natapos last meeting. So hanggang ay updated sila. Oh. So ang next na pag-uusapan natin would be yung forex transaction na may kasamang hedging. Taray, no, parang with Ginkgo biloba extract lang and Silimarin E-capsule. So this time with hedging. So yun yung pag-uusapan natin. And para mas ma-appreciate mo yung concept ng hedging, explain natin bakit nga ba meron ito, anong ginagawa ng hedging sa forex transaction mo, and at the same time, ano yung mga dapat mo matutunan. And also may shortcut tayo after that. Syempre, explain ko muna yung longer version and then saka tayo magpo-proceed dun sa shortcut na sobrang bilis lang, masasagot mo na lahat ng pinapahanap sa'yo pagdating sa topic na hedging. So simulan na natin, ha. Marami-rami rin tayong matapos today. Teka, may message. Okay, yung AI assistant. So, welcome to hedging. Kapag po napag-uusapan kasi yung hedging, hindi rin pwedeng hindi mapag-usapan yung concept ng derivatives. By the way, para ma-appreciate mo yung topic na hedging sa madaling paraan, ganito yung kwento nun. Every Valentine's Day, ang presyo ng bulaklak, if I'm not mistaken, minsan pumapalo yan ng 5,000, 10, 15, 20, tama ba? During Valentine's Day, kasi syempre that's the peak season, so medyo may kamahalan, tama ba? But after Valentine's Day, other than Valentine's Day, sa mga iba't ibang normal na araw, mura lang yan, 'di ba? So, last Valentine's Day, sa, sabi ko sa tindera, ate, pwede ba akong bumili ng, actually February 15, after ng Valentine's Day, February 15, pumunta ako dun sa tindera. Sabi ko, ate, pwede ba ako bumili ng ano ng bouquet of flowers pero future delivery. So sabi niya, pwede naman yun sir, bayaran niyo na ngayon tapos sabihan niyo lang kami kung kailan i-deliver. Tapos that day, i-deliver namin. And then bayad ka na as early as now. So sabi ko, sige, order ako ng bulaklak. Magkano ngayon? Sabi niya, ano sir, 1.5 lang po. Gano'n, sige, bayaran ko na. Ito na, 1.5 mo. O, 'di bayad na ako. So sabi niya, "Sir, kailan may de-deliver?" February 14, 2024. Sabi niya, "Teka, parang lugi ako." Wala na, nagkasundo na tayo. So yun yung concept ng hedging. In other words, we are locking the price. Nilalock na natin yung presyo para maiwasan natin ano man yung maaaring posibleng pagtaas in the future. So as early as now, lock na natin na 1.5. So 'di ba, lugi siya doon. But of course, dahil anong ginawa ko doon, iniwasan ko yung pagtaas nung value niya in the future. Similar to our topic itself, ang goal ng hedging is maiwasan mo yung pagtaas ng forex rate. As early as now, ilalak mo na yung presyo na babayaran mo or amount ng marireceive mo. I'm not sure kung medyo naging clear ba yun, pero yun yung pinakamadaling paraan para medyo mas makapture mo ng konti what hedging is all about. Okay tayo. Now, ano naman po ang ibig sabihin ng derivatives? Siyempre, para pumasok sa isang hedging transaction, you need derivatives. And when you say derivatives, hindi po ito yung nasa business calculus. Di natin alam yun, ha. So when you say derivatives, it's a financial instrument or other contract that derive. Kaya nga ang pangalan niya derivatives. Derivatives. It derives its value from the change of value of some underlying. Pag sinabi mong underlying, yan yung mga variables like exchange rates, interest rates, stock prices. But of course, for the topic Forex, ang tinutukoy natin dito when we say underlying is actually all about exchange rate. So we are going to get the value of our derivative from the changes of the exchange rate from one period to another. So wala yung interest rates and stock prices. Ito, derivatives natin dahil Forex transaction to, sa Forex rate tayo nakafocus. Maliwanag po ba? So yung derivative, it's simply a contract na papasok ka with a bank or financial company or forex dealer na sasabihin mo, bank, ito gusto kong ma-receive or ito yung gusto kong perang ibayad. Whatever happens in the future, wala akong pakialam. Ito ang gusto ko. So that's the derivative contract. And by the way, derivative contract is an accessory contract. Hindi na bago sa pandinig mga accessory contract, of course. You have your principal and accessory sa oblikon nyo. So ang principal transaction mo kasi dito, yung import or export na natutunan mo nung first part ng FR number 12, naalala mo pa ba yon? Yung usapang feelings lang ang ginagawa natin, kung masaya ka ba or malungkot. So yun yung principal contract mo. Yung accessory contract mo is the derivatives. Ano ang goal ng derivative? Mabawasan yung lungkot mo doon sa original transaction. Or baka masagad pa, mapasaya ka pa. So hindi lang baka mamaya, hindi lang ma-reduce yung losses, baka mamaya posible, baka mahatak pa into a favorable situation. So yun yung goal ng isang derivative contract. Maprotektahan ka from the forex risk. Bottom line, yung forex risk, yung pabago-bagong rate from one period to another. So again, derivative is used to manage risk, specifically the market risk. When you say market risk, yung pabago-bagong rates from one period to another, yan yung pinoprotektahan sa atin ng derivatives. And by the way, sa syllabus ng board exam mo, there are several types of derivatives. Pag tinignan mo yung syllabus ng board exam mo, Roman numeral number 1, types of derivatives. Naka-enumerate doon.
So ito yung mga yon, isa-isay natin. Number one, forward. Number 2, option. Number 3, swap. Now, pag-usapan lang natin ng konti, overview pa lang kasi lahat naman to mamimit natin later on. When you say forward contract or other terms dyan, futures contract, ito po yung derivative contract natin na kung saan we are being given the obligation to buy or sell an asset at a price at a future date. Para madali lang tandaan, pag sinabi mong forward contract, nakipagkasundo ka with the bank and the lesson is, whatever happens, kailangan matuloy yung inyong napagkasunduan. Kaya nga ang keyword mo dyan, obligation. So you have to look forward na lang for that day to come na kailangan mo nang makipagkasundo with the bank. So whatever happens, kailangan mo siyang ituloy. Obligado ka. No choice ka. Whether it's favorable to you or not, wala kang choice kundi ituloy. Yun ang pagkasunduan nyo. So hindi mo pa pwedeng sabihin sa forward contract na, ay, hindi pala pabor sa akin, mas lugi pa pala ako kaysa nung pumasok ako ng hedging, mas lugi pa. Baka pwede, wag na lang natin ituloy. It's not allowed. So sa forward contract, isa lang ang posibleng mangyari, tuloy ang transaction. Maliwanag po. Now, ano naman kinaiba ng pangalawa, yung option contract? Yung option contract naman, ang kagandahan, medyo flexible. Ang binibigay sa iyo rito ay right, not obligation. So when you say right, pag hindi mo bet, edi wag. Pag hindi mo bet ituloy, edi wag. Ganun kasimple. So yung forward contract, no choice tayo. Whether it's favorable to us or not, tuloy tayo. Pag sinabi mo namang option contract, right lang ang binibigay sa iyo. So ibig sabihin, pag hindi mo bet, wag mo ituloy. Pasensya na kayo kung may narinig kayong aso sa background, nangungulito aking alaga, no? So option contract naman, right lang ang binibigay, ha? Pero hindi obligation. Maliwanag po, ha? So yun ang tandaan lang. Yung swap agreement naman, ito naman po ay normally, ito naman ay nangyayari pag usapang interest rate. Let's say for example, may utang kayo sa akin. Tapos yung interest payment nyo every month, let's say variable interest. Pag sinabi mong variable interest, every month iba-iba yung interest expense na nire-recognize mo. So dahil ang concern mo, ano ba yan? Pabago-bago yung interest na babayaran ko dun sa creditor ko. Hindi ko ma-budget ng tama yung pera ko. Siguro punta ako sa bangko. Ano sasabihin mo sa bank? Bank, palit tayo ng pwesto. Bank, ikaw na yung magbayad ng pabago-bagong interest rate every month. Tapos ako naman magbabayad ng fix sa'yo. So when you say swap agreement, yung interest payment between two parties, pinagpapalit. So yan po yung different types of derivatives. Overview pa lang naman, so wala kang dapat problemahin kung medyo hindi mo pa rin kahit pa paano na-appreciate, it's okay, walang problema. Now, just to give you a heads up, pag tinignan mo yung syllabus ng board exam mo sa AFAR, yan yung Roman numeral number 1, the type of derivatives. And then, when you go with Roman numeral number 2, alam mo na nakalagay, accounting for forward contract. Which somehow suggests na ang intention siguro ng ating Board of Accountancy for that is kasi hindi nila nilagyan ng Roman numeral 3, accounting for option contract. Roman numeral number 4, accounting for swap agreement. Bakit mo nagko-congratulate? Okay naman signal, okay. Green na green tayo. Red na nga pa blue orange na nga. So, ang point ko rito is perhaps the intention is mag-focus accounting for forward contract. Kasi hindi binanggit doon na Roman numeral 3, accounting for option contract, Roman numeral 4, accounting for swap agreement. So, that's why ever since ng mga past board exams, puro forward contract lang lagi lumalabas. But don't worry, even though bihira siyang lumabas, i-cover pa rin natin yung option contract. At least at the very minimum yung option contracts, magkakaroon tayo ng problems for that. But based on the feedback then from the ilang batches na ng board exam, puro forward contract lang lumalabas. So perhaps yun yung reason bakit Roman numeral number 2 ay accounting for forward contract, naka-detailed doon. Yung commitment, yung mga naka-enumerate siya doon. So pag tinry mong tignan, makikita mo ron, wala ron yung accounting for option, accounting for swap agreement. But I'm not saying na iaalay mo kasi kaya nga tayo magkakaroon pa rin ng problems para doon sa option contracts para at least may idea ka pa rin. Okay tayo? So, pwede mo na itong picturean if you want. Yan po yung overview lang ng derivative. So, chill-chill lang muna tayo ngayon. Nothing to worry about. Kayang-kaya mo ang topic na to. Maniwala ka. Kayang-kaya mo to. And pa-heart react po kung okay na tayo. Baka kaya kumakahol yung aso is because ayaw niya napakinggan ng hedging. Napapakinggan niya na kasi ng ilang batch. So, baka umay na siya. Okay? Okay na tayo. Na-picturean na po. So, there are several types of derivatives as we speak kanina. So isa-isahin natin when you say forward, pareho sila ni futures. So bigyan na kita ng overview. Ito, take note mo na to Ang forward and futures contract, pareho silang obligation. Parehong nakalak na, tutuloy natin yung transaction with the bank, whatever happens, walang atrasan, tuloy siya. Now, the difference between the two is, ang forward contract po is a private transaction. Again, forward contract is a private transaction, meaning ako at ikaw, tayong dalawa ang nagtatransact sa isa't isa. Maliwanag po. Maliwanag yun, private transaction. Futures contract naman is ganito. Public transaction siya, meaning mayroong organized exchange na nagsisilbing middleman nung dalawang parties. So most of the time, halos hindi na mag-interact yung dalawang parties with each other kasi meron namang organized exchange or middleman that will handle the transactions for the two of them. Malinaw? Forward, private, futures, merong organized exchange na nag-a-assist for the parties. Forward contract, meron yan sa bank. If you want, kunyari meron kang import abroad or export, then you want to lock
You want to lock the peso value na gusto mong ilabas or ma-receive regardless ano man na maging forex rate during your payment or collection, punta ka lang ng bangko. Ang minimum requirement lang nila doon, yung ano mo, yung forex transaction mo is 3 months or more. Okay na sa kanila yun. Ilalak na nila yung ano, yung gusto mong ma-receive na pera or gusto mong ilabas na pera. Mamaya maintindihan mo yung ano ba yung nilalak na yan. Meron nun sa Pilipinas, forward contract, you can go with different banks, mga universal banks natin, meron yun. Yung futures contract, wala pa sa Pilipinas, perhaps because of the word future. Biro lang, no? Or because of the word organized, hindi naman. So wala pa so far, wala pa tayong organized exchange who is handling the futures contract. So heads up lang, forwards meron na, no? So pag natripan mo in the future, punta ka ng bangko, makipag-forward contract ka sa bank, i-entertain ka naman nila. Basta minimum 3 months and then meron kang proof of documentation na meron kang transaction abroad. Kasi most of the banks right now, they are not allowing forward contract kung wala ka namang transaction abroad. So para saan mo gagamitin yung forex na kailangan mo? So yun yung concern nila in the banks. Ha? Now, ito options, nabanggit ko na, right lang siya but not obligation, and lastly, the swap. So yan yung different types of derivatives na nasa Roman numeral 1 actually ng syllabus ng board exam mo. Now, how to measure derivatives? When we measure derivatives, napakadali lang po, we measure them at fair value all the time. Okay, lahat ng derivative contracts natin, it's measured at fair value. However, yung uri ng fair value po, nakakaiba rito ha, sa measurement ng derivatives. Hindi lang siya basta-basta, what's the fair value of that day? Hindi ganon. Ang kailangan mong gawin, compare mo yung value from one period to another, yung difference, that is the fair value, the change in the underlying. So when you say fair value of derivative, it is equal to the change in the value of its underlying. So hindi siya yung basta ano fair value today, yun na yun. Hindi. Kailangan mo pang i-compare ano yung fair value last time. Compare the difference, yung difference yun yung fair value. Mamaya makikita mo rin to lahat mamaya ha. So chill lang tayo dito. Ano po ang gamit ng derivatives? Dalawa, number 1, hedging. So manage or mitigate the risk. So for example, may import transaction ka abroad. Di ba pabago-bago yung palitan ng pera, kaya pakiramdam mo baka sa dulo pag magbabayad ka na ng utang mo abroad, baka malungkot ka, di ba? Sobra yung lungkot mo, so anong gagawin mo? Punta ka ng bangko. Bank, pwede ba ilak mo na yung perang ilalabas ko, pambayad ko dun sa supplier ko abroad? That's the goal of hedging, para maiwasan mo yung pagiging malungkot. Maiwasan mo yung pagtaas ng forex rate from one period to another as early as now. Kausapin mo na yung bangko, bank lock na natin to. Maliwanag. Ano pa ang ibang use ng derivative? Speculation. Sa speculation naman guys, ito naman yung scenario, wala ka namang transaction abroad, wala kang import or export. Yung mga sinolve natin, yung problem 1 to 7, wala kang ganon. Siguro yung tita mo lang galing abroad, binigyan kang dollar. Ang problema mo, kailan kaya magandang papalitan to ng pera? So yun yung gagawin mo. May kipagkasundo ka sa bank na bank, ano man ang palitan in the future, baka pwede disregard mo na yon. Ito gusto kong amount na ma-receive. So that's what we call speculation. So basically sa speculation, wala ka talagang principal transaction. Kumbaga, may pera ka lang ng ibang bansa, tapos bet mong papalitan sa bank. Kaso nga lang, hindi mo sure kailan nga maganda because we don't have time machine, we're not Rudy Baldwin, so we don't know kailan maganda magpapalit. So with speculation, ilalak mo na agad sa bangko na bank, ito gusto ko eh. So wala kang magagawa. Ano man ang palitan in the coming days, hindi ako apektado dapat. Ito gusto ko eh. Ito yung bigay sa akin ng tita ko. So ito gusto ko ma-receive. Yun yung speculation. Malinaw po so far. Overview pa lang naman. So wag kang mag-alala kung medyo parang hindi mo pa napagtatagpi-tagpi lahat ng mga binabanggit ko. It's fine. Mamaya yan, pag nagde-demonstrate na tayo ng problem solving, makikita mo lahat ng mga pinagsasabi natin. Okay pa tayo? So pwede mo na muna itong picturean in the meantime and pa-heart react po kung okay na. Ox. Ngayon, mamaya na yung speculation. Let's focus with hedging muna. Hedging tayo. So when you say hedging again, it is a strategy to minimize or at least reduce the loss in case meron man. So to remove to at least reduce the adverse effects of forex rate. So yan yung goal ng hedging ha. So to reduce the losses. So sir, kaya ba i-eliminate yung losses? Well, possible, but it's really impossible kasi you cannot eliminate risk naman. You know risk, di ba? Excuse me, sa auditing theory nyo, di ba? You know risk cannot be eliminated. Risk is always there. But at least kahit pa paano, ma-reduce to a tolerable level. Yun naman kasi as businesses, syempre, kung meron kang transaction abroad and then exposed ka sa forex risk because pabago-bago nga ang palitan from one period to another, syempre ang goal mo, kung malulugi ka man, sana konti lang. Kaya pa ma-tolerate. So yun yung ginagawa ng hedging. O yan lang po ang slide na yan. Definition lang ng hedging. Pwede mo run picturean kung gusto mo para madagdagan ng screenshot ng mga larawang di mo naman binabalikan sa gallery mo. At least marami-rami na yan. Naka-week 13 ka na. At least naiipon, di ba? No? Okay? Sige. And pa-heart react kung okay na. Puro overview pa lang tayo. Then later on, dive na tayo papunta dun sa concept mismo. I mean sa application mismo. Okay na? And dahil dyan, focus muna tayo sa hedging. Ang hedging po na concept ay may dalawang components. Number 1 is the hedge item. Number 2 is the hedging instrument. When you say hedge item, napakadali namang tandaan ng pangalan niya eh. Yun yung item na gusto mong protektahan or i-hedge. Nino, nung hedging instrument na gagamitin mo to protect
the hedge item. So pag sinabi mong hedge item, yan po yung import mo, export, yun yung parang principal transaction mo. Yung transaction mo abroad, the forex transaction, yan yung tinatawag nating hedge item. Yan yung medyo may risk because of the forex differences from one period to another. Now, ano naman ang hedging instrument? Siya naman yung binanggit natin kaninang forward, option, swap agreement na ang intention para sa kanila is to protect us doon sa problema ng ating hedge item. So kumbaga hedging instrument is the superhero of the hedge item. Maliwanag po ba? Isa pa pong bagay na gusto kong maintindihan ninyo pag sinabing components of hedging, the hedge item and hedging instrument, ito common mistake ito. Iba po ang katransact ninyo sa hedge item versus sa katransact nyo sa hedging instrument. Common mistake is they thought na akala nila ang katransact mo dito pareho. No. Ang katransact mo sa hedge item, yung kausap mo abroad, kunyari bumili ka ng patatas abroad, yun yung hedge item mo. Yung hedging instrument, ang katransact mo dyan, bangko or forex dealer. Yung Cebuana Loyalier, kung meron mga Palawan padala, yung mga may ganon, yung mga forex dealer. Ha? So ang katransact mo sa hedging instrument ay iba sa katransact sa hedge item. Malinaw po ba yon? Pero ikaw lahat to. Ikaw lahat yan. Ang katransact mo sa hedge item, yung kausap mo abroad. Hedging instrument, bangko. Ha? Yun ang importante ma-establish kasi nagkakaroon ng confusion because some thought na isa ka-transact mo dito. No. Iba ang kausap mo dyan. So yan po yung two components of hedging. Pwede mo na ring picturean. Yan. Puro overview pa lang tayo ha. And pa-heart rate kung okay na. Okay na? And also, ang hedging ay may categories. We have the fair value hedge, cash flow hedge, and then the net investment in foreign operation. Okay, magalala. Lahat naman ito mamimit mo mamaya. Bawat problem, meron tayo para dito. So, pag sinabi mong fair value hedge, cash flow hedge, para hindi malimutan, tanongin lang ang sarili. Anyway guys, usually sa problem naman, binabanggit naman what category. Binabanggit naman yan. Now, para lang maintindihan mo at hindi mo na kailangan memorizein, pag sinabi mong fair value hedge, bakit ka pumasok sa hedging? Kasi natatakot ako sa pabago-bagong forex rate from one period to another eh. Pabago-bagong forex rate, value, pabago-bago. Ibig sabihin ng concern mo yung value from one period to another dahil pabago-bago or in other words, the fair value. So kung ang tinatatakot mo ay yung pabago-bagong value from one period to another kaya gusto mong protektahan ang sarili mo, yan po yung tinatawag nating fair value hedge. Di ko na babasahin, napakakomplikado niyan. It's all about the changes in fair value. Malinaw, paano naman yung cash flow hedge? Natatakot kasi ako baka pag nagbayad ako sa utang ko abroad, mahal yung ilabas kong pera. Or kung ako yung seller, natatakot kasi ako, baka pag binayaran na ako ng customer ko, yung ma-receive ko, mababa. Anong concern ko? Perang ilalabas? Perang matatanggap? So since your concern is yung pabago-bagong kaperahan or variability in cash flow, ang category ng hedging mo doon, cash flow hedge. Maliwanag po. Maliwanag ba? Ganun lang muna kasimple. So pag sinabing fair value hedge, ang concern mo, pabago-bagong value from one period to another. Pag sinabi namang cash flow hedge, yung pabago-bagong pera na ilalabas or papasok sa'yo. Maliwanag po ba? Maliwanag. Okay muna tayo. Hinto muna ako saglit. Checking lang. Okay, now. Alam mo, originally ha, ang category ng hedging, dalawa lang. Fair value and cash flow hedge. And then because of the prevalence of having foreign operations abroad, para yung prevalence, no, nagkaroon ng panibagong category, yung tinatawag na net investment in foreign operations. So ano naman ito? Meron kang subsidiary abroad, let's say, or may investment ka abroad. 'Di ba? Tapos gusto mo nang i-dispose. Gusto mo na siyang ibenta. Ayaw mo na. Sabi mo, ayoko na. Ang hirap mag-monitor ng investment ko abroad. Benta ko na. Pero syempre kung ibebenta mo yan, ibabayaran sa yan, kunyari ng ibang pera, ng ibang bansa, kasi iba ang bibili, taga doon, sa lugar na yon. Syempre gusto mo papalitan na rin ng peso yon pag na-realize mo as money. So ang concern mo rito is sana pag pinapalitan mo yung pera na yon, malaki yung value. Total binenta mo na yung business mo eh, yung subsidiary mo abroad. So net investment in foreign operation, concern ay pera, kaya alam mo ba ang category ng foreign operation? Cash flow hedge. Isang bagay na hindi na kailangan sabihin ng board exam sa'yo, pero dapat alam mo, pag net investment in foreign operation, cash flow hedge. Sir, di po ba pag gumalaw yung rates, possible din na gumalaw yung cash flow? Precisely. So therefore, kailangan lang din i-establish natin dito is ano po yung category. Gets ko naman yun na parang kung nagbabago yung value, in a way, parang nagbabago rin yung cash movements. So ang more focus mo rito is saan ka mas concerned? Doon sa fair value changes or doon sa variability of cash flow. But rest assured naman, ang problem will mention what category. Ha? Maliwanag po? O yan. Pwede mo nang picturean the categories of our hedging. And part 3 kung okay na.
O siya, next concept naman na pag-usapan natin ay bakit po ba kailangan i-categorize kung fair value or cash flow hedge? Kasi ito, meron tayong mako-cover mamaya. Una, yung recognized asset or liab. Ano po itong recognized asset or liab? Ito actually yung import or export mo. Ito yung mga transactions na sinold natin from problems 1 to 7 na ngayon magkaka-hedging. May masisingit ng bagong kwento. So yun yung hedging. So pwede siyang qualified as either fair value or cash flow hedge. Maliwanag po, pwede siya doon ha. Yung pangalawa, firm commitment, saka na natin pag-usapan pag nandoon na tayo, may category rin siyang pwedeng fair value or pwede rin cash flow hedge. Malinaw. So yung first two na minention dyan, pasok siya either of the two methods. Maliwanag po. Now ito, yung pangatlo, highly probable forecasted transaction tsaka net investment in foreign operations. Sila po ay hindi na kailangan sabihin ng problem sa'yo. Their only category is cash flow hedge. Maliwanag po. So hindi na kailangan sabihin sa'yo ng problem anong category. Pagdating dun sa huling dalawa, hindi siya allowed dun sa isang type. Cash flow hedge lang siya pwede. Malinaw po. So kung ano yung tatlong ito or itong mga ito, dadaanan naman natin sila problem per problem. So doon natin pag-uusapan anong ibig sabihin nila, paano ko malalaman na ganun yung transaction ko, paano ko malalaman firm commitment, paano ko malalaman highly probable, yun yung mamaya per item pag-uusapan natin yan. Bawat scenario na yan may problem tayo diyan. Malinaw po? Now, bakit nga ulit kailangan makategorize? Kasi ibang accounting ng fair value hedge tsaka cash flow hedge. For the fair value hedge po, as you observe, Siyempre, i-compare mo yan from one period to another kung anong fair value nila or yung market value. And then any differences, pag fair value hedge, tignan mo, both item and instrument, saan napupunta? P&L, yung any gain or loss. Madali tandaan, letter F sounds letter P, fair value, P&L. So madali namang tandaan ha. Pag fair value hedge, PL po ang pasok. Maliwanag po. Now itong cash flow hedge naman, for the hedge item ha, yung import mo for example or export, you will follow the standard na nag-govern dun sa particular item. For example, bumili ka ng PPE, you apply PAS 16. Yung natutunan nyo sa PARAP. If you're purchasing inventory, you follow PAS number 2 kung paano nyo natutunan yon sa PARAP. Maliwanag. And itong kakaiba, pag cash flow hedge, ang hedging instrument sa OCI po ang pasok. Madali naman tandaan guys na sa OCI, between the fair value at cash flow hedge, si cash flow hedge lang naman yung nagle-letter C. And between the PNL and OCI, si OCI lang naman yung letter C. Baka malimutan mo pa ha. So yan po yung palatandaan mo dyan ha. Alam mo, trivia lang. Sige, pwede mo na itong picturean if you want and habang pinipicturean mo, pwede ka makinig sa trivia ko. No? Alam mo ba kung bakit sa OCI pinipresent pag cash flow hedge? Simple lang. Kasi ang concern mo sa cash flow hedge, tama ba cash? Variability of cash. And cash is a real account. Real account. So between the PNL and OCI, ang matuturing na real account doon, yung OCI. That's the reason why cash flow hedge is being presented, yung changes niya sa OCI. Because the gain or loss presentation must follow kung saan pinapresent yung valuation account. Similar dun sa kinover natin last week. So kaya pag cash flow hedge, OCI po siya. Maliwanag po? Okay na tayo, napicturean mo na. Okay na? Okay, good. Now, bago tayo mag-problem solving, ganito kasi nangyayari dyan guys, kwento lang. Kunyari, meron kang import transaction abroad. Imagine mo, import. So, bumili ka somewhere. Ibang bansa, bumili ka. Tapos, syempre, babayaran mo yun ng pera nila. Kung ano man ang pera nila, by the time na magbabayad ka na, yun ang ibabayad mo. So, saan manggagaling? Saan manggagaling yung saan manggagaling yung foreign currency na ipambabayad mo ron sa kausap mo abroad? Syempre, alam mo magukay ka dyan. Wala ka namang makikita sa bakuran yun na pera ng ibang bansa. Saan nga pupunta? Sa bangko. So, ang gagawin mo sa bank, kailangan ko ng forex or pera ng, kunyari, let's say United Kingdom, kailangan ko ng pera ng UK in 3 months time. Problema ko kasi, baka pagdating ng 3 months time, ang laki ng kailangan kong i-give up na Philippine money para lang makuha yung British pound na kailangan ko. Pwede bang sabi ng bank, baka pwedeng kahit 3 months pa, lock na natin ngayon. Meron akong bet na amount baka pwede yun. Ano sasabihin ng bank sa'yo? Sir, hindi po pwede. Kailangan natin malaman ano yung rate. Sabi natin, rate? 3 months from now? 3 months from now ko pa kailangan yung pera eh. So kaya mo bang ma-predict kung ano ang value 3 months from now? Anong sabi ng bank? Actually, hindi namin pwedeng gamitin yung rate ngayon kasi kailangan mo yung pera 3 months pa from now. So hindi namin pwedeng gamitin yung spot rate today kasi 3 months from now mo pa pala kailangan. Let me check, sir. Naiisip naming paraan dito ay kailangan naming ma-predict ano kaya yung rate 3 months from now. At yun ang tinatawag na forward rate. So yung forward rate sa mga problems naman, given naman yan, walang problema. But in the event po na pinako-compute ka ng forward rate, yan naman ang intention ng problem number 8, item number 1, how to compute a forward rate. Ito po ay isang bagay na hindi na gaanong nabibigyang pansin kasi normally naman sa problems, given nga yung forward rate. So kamukha nito, kailangan mo
ng currency ng ibang bansa 3 months from now. Problem is you cannot use the spot rate today because hindi mo pa siya kailangan ngayon eh. Kailangan mo siya 3 months from now pa. So ang ginagawa ng bangko, sandali lang po boss, ko-compute namin ano kaya ang rate 3 months from now para ma-predict namin ano yung i-charge namin. So paano po compute ang isang forward rate? Ito po ang formula ng ating forward rate ha. Tingnan dito. Forward rate is simply ano po yung future value. Let's say for example, ito 3 months time. Ano ang future value in 3 months time? Excuse me, ng Philippine peso divided by the future value sa pera ng iba. Well, dollars, euro, so kung ano man yon. So kamukha nito, ang value daw ng Philippine peso today is 3,750. So kailangan nating malaman ano kaya ang value niya in the future 3 months from now. So yung banks po kasi meron talaga silang nakaset ng banking rate nila. Let's say for example dito 4%. So ang gagawin mo diyan, compute mo yung interest ng 3,750 at 4%. At dahil take note, ang interest ay per annum and 3 months lang naman ang kailangan mo. So syempre dapat meron ka pang times 3 over 12. And then ilalagay mo rito ano yung value ng Philippine peso, 3,750 plus ano yung interest na na-compute mo ng 4% ng 3,750 times 4% times 3 over 12. Did you get 37.5? Tama ba? Actually, nandito na. Gusto ko lang ma-experience mo i-compute pero pwede mo nang kopyahin yung 3 months interest. So magkano yung value niyan, ikaw na mag-compute. Mamaya, compute mo na lang. And then ganun din po sa foreign currency. So pwedeng dollars to, Japanese yen, Thailand baht, kahit ano. So ito naman 5,000 foreign currency. Can you compute 7% ng 5K times 3 over 12? Kasi 3 months ang need mo. Magkano ito? Tama ba? 87.5? Yes, kagaya rin po nung kanina, nandito na rin. Gusto ko lang ma-experience mo i-compute. Pero ayan na yung value ng interest in 3 months time. And then, i-compute mo muna yung total ng numerator, then denominator, then ano yung magiging value nila. So, parang matatranslate mo siya in a way na magkano ang isang foreign currency in Philippine peso. So, ano yung lalabas po? Pag dinivide, ang lumalabas dito, 3,787.50 yung numerator, right? At ang denominator mo ay 5,087. Did you get 0.744? Walang katapusang 4, no? And 7, 'di ba? Well, pili na lang tayo sa item number 1 among the choices. Let's agree na lang na Charlie. 1 FCC equal to 0.745. But anyway, guys, most of the time, almost all of the time, sa board exam or even sa mga problems na sinosolve nyo, given naman po ang forward rate. So just in case lang po hindi kayo binigyan ng forward rate, ganun po yung paraan para ma-compute siya. So that's it for item number 1. Pwede mo nang picturean if you want. And pa-heart react kung okay na. Ox, okay na tayo ha? Marunong ka na mag-compute ng forward rate. Wala namang kaproblema sa iyan. So again, pag sinabing forward rate, the bank is predicting ano kaya yung interest rate. Let's say dito, 3 months from now. Kung kailangan mo pala yung pera 3 months from now, mag-anticipate na sila ano yung rate 3 months from now. Kasi nga, you cannot use the spot rate today. Because when we say spot rate, the value today. Hindi mo naman kailangan yung pera today, 3 months pa. So dahil hindi naman nila alam ano ang spot rate 3 months from now, so nagde-devise sila ng pansamantalang rate, the forward or future rate. Maliwanag po. Forward or future, pareho lang yon. Maliwanag po. Okay na tayo? Now, I know ang next item ay items 2 onwards, yung mararami. I think mas magandang simulan natin sa item 14 to 17. Okay lang ba? Kasi wala naman akong choice eh. So item 14 to 17 tayo. Dito gagawa ko ng journal entries para mag-gets mo. Tapos dito ko rin ituturo yung shortcut. Then after nito, babalikan natin yung nilaktawan ko. Gagamitan natin ng shortcut ngayon yun. Kasi doon ang daming tanong eh. So gagamitan natin ng shortcut mamaya pag nandun na tayo ha. So ano to? Sir, paano po pag hinedge mo siya tapos wala naman po talagang loss? Magandang tanong yan. Babalikan kita mamaya pag nasa problem number 10 or 11 na yata tayo. Meron dong senaryo na kung kailan ka nag-hedging, doon ka paminalas. So pag-uusapan natin yan mamaya, na-anticipate din ng handout natin na paano nga naman kung kailan nag-hedging ka, doon ka paminalas. Hindi sana di mo na lang ginawa. Mamaya yon pag nandun tayo, maalala mo yung tinanong mo ngayon. Ha? So let's read muna items 14 to 17. Basahin muna natin namnamin. So ito yung kwento. This is actually the recognized asset or layab, yung first category natin. Ito yung may import or export ka abroad. Kamukha nito, si Taste Beats ay bumili ng chocolate from Thailand. Diyos ko, sana dito ka na lang sa Pilipinas. Ang dami-daming platops dito, tsaka Lala, honey, di ba? Di sana wala kaming sinosolve ngayon. Pero wala tayong choice, binigyan tayo ng problem. Ito daw, chocolate yung binili niya. Magkano daw niya babayaran, guys? 200,000 baht. Tama ba? So 200,000 baht, bumili siya on December 1, 20x9. Kailan daw yung bayad? January 30 pa. So January 30, you have to pay your supplier 200,000 baht. That's the agreement. And then on December 1, 2019, ito nangyari. Because you don't know what could be the rate on January 30 during the time that you are supposed to settle your accounts payable, ang ginawa mo ay pumunta sa bank to enter into a 60-day forward contract. Sir,
Teka lang, may chat. Asan yun? May babalikan ko yan ha. So, taste beats, actually pwede rin dun sa item 1 yung alpha eh. Pero I prefer the Charlie para lang medyo mas, alam mo yun, mas na-consider mo yung mas maraming decimal places. No? So, eto, let's continue reading muna. On December 1, 2019, we entered into a 60-day forward contract to purchase. Unang tanong, sir, bakit 60-day? Random days lang ba yan? No. Malalaman mo kasi kung ilang days yung concern mo based dun sa transaction date na December 1 up to the settlement date January 30. Try to count. Ilang araw yon? Well, 2 months or 60 days. So ang ginawa mo sa bank, may transaction kasi ako ngayong December 1. Ano sabi ng bank? O anong gagawin ko ngayon? Babayaran namin January 30. O anong gagawin namin? Problema, baka pag kailangan na namin ng Thailand baht, syempre sa iyo kami pupunta bank. Kailangan namin kunin sa inyo yung Thailand baht. O anong problema? Sabi ng bank. Baka mamaya pag kailangan na namin yung 200,000 baht, ang taas ng value. O ano ngayon? Diba? Sabi ng bank. Pwede bang lock na natin ngayon? Kung ano man ang rate ngayon, baka po pwede lock na natin yung Thailand baht. Hoy, kailangan mo pa siya January 30. Hindi pa naman January 30 ngayon. Anong petsa ngayon? Tingnan mo sa kalendaryo mo. December 1. Okay. Pero pwede ba i-lock yun? Oo, pwede naman. Pero kailangan namin i-compute ano kaya yung rate ng January 30. We are speaking at December 1. Ano kaya ang rate ng January 30? So magko-compute sila ngayon ng forward rate. So tignan mo rito ha. Binigay na sa atin yung forward rate ng December 1, 9.90 for 60 days. Kasi December 1 guys is 60 days from up to January 30. Can you check December 31? 0.93 daw yung na-compute nila, pero bakit sir 30 days na lang? Syempre dahil lumipas na yung panahon, ang kinompute na nilang forward rate ay yung good for 30 days kasi 30 days na lang ang December to January. Maliwanag po. Maliwanag, sungit ng teller, no? Ganoon naman talaga sa bangko, Some banks, hindi mo sinasabing lagi, ha? So, nakukuha yung nangyayari dito. So, let's prepare journal entries para mas ma-visualize mo. So, hahatiin ko yung journal entries into 2 parts. Pero guys, ito ay nasa libro mo lahat. Baka isipin mo, ibang libro to, ha? Sir, assume po ba na 30 days each month lang? No, there's nothing to assume here with respect to the number of days. In order for you to know the number of days, you must know gaano kalayo pa yung day na tinutukoy mo versus sa settlement date. Kasi kung nyari, kailangan mo mag-compute ng forward rate ng January 28. That's 2 days. So kailangan mo ng forward rate na 2 days because January 28 and January 30 are 2 days apart. So yung days ng forward contract mo will be dependent dun sa distance or difference ng number of days. Nakuha. So habang tumatagal, yung lumilipas ang panahon, lumalapit na yung forward rate na kino-compute mo. So kanina, 60 days siya nung December 1, then a month later, 30 days. Sir, si ba assume na 30 days every month? Well, for this problem, 'di ba? Safe na i-assume na 30 days. Ang distance kasi December 1, December 31, January 30, but not in all problems. So para madali mo na lang matandaan, bilangin mo na lang. Ilang days yung araw na yan na tinutukoy up to that settlement date. Usually naman binabanggit naman siya ng problem. Okay? So anong uri ng forward contract nga ang pinasok natin? Forward contract to purchase or forward contract to buy. Para saan yan, sir? Hindi ko nga binasa yan. Pakiramdam ko wala namang kwenta yan eh. Forward contract to purchase. Ibig sabihin nun, nakipagkasundo ka sa bank na bibili ka ng 200,000 baht sa kanila. Bakit mo kailangan ng 200,000 baht? Kasi pambabayad mo dun sa supplier mo. Malinaw? Let's prepare the journal entries. Anyway, December 1 is the transaction date. So for your hedge item, may journal entry tayo rito, malamang. So for the hedge item na side, ang katransact mo dyan, yung supplier mo from Thailand. So ang gagawin mo for here, sa hedge item, you apply what we discussed on problems 1 to 7. Lungkot, saya lang to. Okay? Let's start with December 1. Anong journal entry? So debit, purchases, tama ba? Credit accounts payable. Anong rate po ang gagamitin natin? Because legit nang nangyayari yung transaction na ito, December 1, you can use the spot rate of December 1, yung 0.89. Maliwanag? And actually, to be specific kung maraming iba't ibang rate, alam mo na to, na-cover na natin to nung problems 1 to 7, specifically the selling spot rate. And we have covered last meeting, bakit selling spot rate, tapos buyer ka. Kasi di ba POV ng bank yun. For the forward rate, bago mo maitanong pa, ganun din, selling din. So pareho dapat. So kung may buying forward rate na binigay, tapos import yung transaction, don't use that. Parehong selling. Walang problema Okay tayo. So ano ang value ng purchases natin? Syempre hindi pwedeng Thailand baht. Sasabog libro mo. So 200,000 Thailand baht times 0.89. Debit purchases 178K. Credit accounts payable 178. Okay pa tayo? Okay pa? Okay pa So ito yung review lang nung nangyari last time. Now, at the same time, December 1, you went to the bank. Sabi mo nga, bank, baka pwede, ilak na natin yung gusto kong ma-receive. 'Di ba? Ilak na natin yung ilalabas kong pera and so on. So ito yung mangyayari. Because the bank doesn't know ano ang rate ng January 30, they have to devise a temporary rate by today. So 60 days, ipe-predict nila. Kamukha ng ginawa mo kanina sa item 1, the bank will do that as well. So na-compute nila 0.90.
So ano po yung magiging journal entry? For the hedging instrument, guys, wag masyadong ano ha, baka sabi mo lang lalim naman. There are two ways of doing journal entries. We have the gross position and then the net position. So mamaya na yung net position, gross position muna tayo. Ano po ang magiging journal entry? Tanungin mo ang sarili mo. Nung kausap mo yung bank, ano ine-expect mo ma-receive mula sa kanila by settlement? Are you expecting to receive Philippine peso ba o yung Thailand baht? Isipin mo maigi ha. 'Di ba? Kailangan mo ano? Thailand baht. Tama? Kasi pambabayad mo sa supplier mo abroad. So you're expecting to receive foreign currency from the bank. Tama ba? So ang journal entry mo diyan ay debit foreign currency receivable. So you're expecting to receive the foreign currency in the form of Thailand baht from the bank. Now, on the other side, of course, hindi naman libre ang mabuhay sa mundo, 'di ba? So when you are to receive 200,000 baht from bank, ano ibabalik mo in return sa bank? You have to pay them in Philippine peso. Kaya naman ang credit peso payable. Nasusundan, naalala pa yan yung sinabi natin na akin na ang peso mo, palitan ko. I will sell to you my dollars. Do you remember that? Now, ano ang gagamitin na rate? Because hindi pa naman ito nangyayari talaga in real time. Nagko-compute lang sila ng pansamantalang rate. So you use the forward rate. Can you help me? 0.90 times 200,000. Tama ba? 180,000 peso. Credit peso payable 180. Nasusundan po. Now, ito pong peso payable na credit, ito po yung tinatawag natin na lock-in price. Kamukha po ng hinalimbawa ko kanina na umorder ako, wala pa mang Valentine's, ng bulaklak na 1.5. Na anuman ang mangyari, hindi ako maapektuhan sa pabago-bagong halaga ng bulaklak. So yung story ko na yun, connected dito. Malinaw. So yung lock-in price na ito, never changing na. Ha? Hindi na po magbabago. Maliwanag, nakalock na siyang 180 ang ilalabas mong pera. Okay? Yun yung hedging na tinatawag. Ano man ang maging value in Philippine peso ng Thailand baht, you will no longer be affected kasi as early as December 1, nilak mo na siya na 180 ang ilalabas mong Philippine peso. Kung hindi pa clear, it's okay. Pakinggan mo lang maigi. Mas makikita mo to pag nasa January 30 na tayo. Now, ano ang sabi ng standard? Kung ang settlement again ay tatawid next year, kailangan mo ng intervening period sa gitna, the balance sheet date. But of course, kung masasettle naman siya within a year, di mo kailangan ng balance sheet date, of course, di ba? So dahil tatawid, January 30 next year, kailangan natin ng December 31. O let's go with 0.91. Yan ang spot rate ng December 31. Of course, for purchases, nabanggit ko na last meeting, hindi na siya nire-remeasure, similar with sales. Pero yung accounts payable, tama ba? Tama? So, i-update pa natin yan. So, let's check. Okay, let's check. Ano ang rate today? December 31, 0.91. Last December 1, 0.89. O kung matino pag-iisip mo, di ba? Kita mo na agad, malulungkot ka. Tama? Malulungkot ka by how much? 0.91 minus 0.89, that's 0.02 difference times 200,000 baht. So that's debit forex loss, 4K. Then credit accounts payable, 4,000. Nasusundan po. Kung ayaw mo tinatanong feelings mo, wala namang problema sa akin. Your accounts payable must be at 0.91 by December 31. So far, it's at 0.89. So dadagdagan mo lang ng 4K. Malinaw? Now, December 31, ano po ang forward rate natin? 0.93. 0.93. Now, para makuha po natin ito, between the FC receivable and peso payable na account, the word FC suggests na siya yung foreign currency. Now, we all know, di ba, ang forex rate from one period to another, pabago-bago. So ito pong may word na FC, siya po yung pabago, tinagalog ko na talaga, pabago-bago yung value. Because from one period to another, nag-iiba nga naman talaga. While itong peso payable, nilak mo na yan, so never na po yan magbabago. Madali naman tandaan sa magkakaibigan, kung sino yung FC, yan yung feeling close na nakikisabay kung sinong kasama niya, pabago-bago ang attitude niya. Pagka ito bet niyang kaibigan, may kipagkasundo siya, tapos pag yung kabila yung kausap niya, ibabash nila yung isa, di ba? So feeling close kasi. Yung peso, sir, ba di na magbabago? PIP is forever. Diba? Forever. Pangabang buhay. So, tandaan lang po yung may word na FC, siya na lang yung nagbabago-bago. Yung word na peso, lifetime na yan na yan, nilak mo na siya. Malinaw po, kamukha ng paglako sa presyo ng bulaklak a year from now. Nakuha. Okay? Now, anong value ng December 31? Tama ba? 0.93. Paano yan, sir? Paano ko yan? Hindi ko alam kung malulungkot ba ako, matutuwa. Ano ba mararamdaman ko? Now, listen. Ang foreign currency nung December 1 is at 0.90. Now it's at 0.93. Tama ba tumaas? Tama, tumaas. Yun muna na dapat natin ma-establish. Tumaas, tama. But, do you agree? Because of the hedging, nilak mo siya sa 180. Tama. Na kung saan, ano man ang maging pagbabago, hindi ka apektado. Especially ngayon na tumaas, hindi ba't kung titignan mo, na iwasan mo yung pagtaas ng foreign currency. Meaning, it's still the same 200,000 Thailand baht that you need, but by December 31, ang palitan ay 0.93 peso, somehow higher. So, ang kagandahan nun, hindi mo kailangan mag-give up ng extra 0.03 just to get the same 200,000 Thailand baht because nilak mo siya sa 180. So, in a way, naging beneficial sa'yo dahil yung pagtaas ay naiwasan mo.
Naiwasan mo yung pagtaas, so that's a gain. Okay? Or pwede rin guys, kung ayaw mo nang tinatanong pa rin ng feelings mo rito, yung FC receivable yung nagbabago. Your FC receivable must be at 0.93. So far, it's at 0.90. So paano mo siya gagawing 0.93? Dagdagan mo lang ng 0.03. So debit FC receivable. FC receivable. Magkano ito? 0.03 times 200,000. Tama ba? 6K. Then credit forex gain. Syempre kasi dahil walang binanggit guys na category dito, yung problem. So ikaw na lang yan ha. So pagka fair value hedge siya sa P&L, pagka cash flow hedge OCI, no? Kasi ito in-overview pa lang sa iyo eh. So far okay ka pa. Okay ka pa naman, hindi ka pa naman na hedging diyan. Okay pa. Now, para makita mo anong ginawa ng hedging, tingnan mo. Had there been no hedging transaction, how much loss ang dapat sinapit mo? Tama ba you are supposed to experience 4,000 loss? Kung walang hedging. Meaning wala yung nasa kanan, hedge item lang. Yung normal na problems 1 to 7 natin. Tama? Yan yung nangyari. Tama ba? But because of the hedging instrument, ano nangyari? Naka-experience ka ng 6K na forex gain. So naprotektahan ka ng hedging dun sa pagkalugi. Actually, kung titignan mo pa nga, hindi ka lang niya tinulungan mawalan ng lugi. Binawian ka pa, naging gain pa. Nakukuha yung intention ng hedging. Nare-reduce yung loss mo. In fact, dito sa December 31, hindi lang niya na-reduce, in-eliminate pa niya literal ba? Pero nagkataon yun na, pero it's not absolute na may eliminate ang losses mo because we cannot eliminate risk at all times. Alam nyo naman yan. Now, January 30, ano na ang spot rate? 0.92. Unahin na natin yung hedge item, labanan ng feelings lang ulit ito. Ang accounts payable mo from 0.91, Diyos ko, ay tumaas na naman to 0.92. Malulungkot. Di ba? Unang tingin pa lang, lungkutan na agad, no? So, credit accounts payable, dagdagan mo, 0.01 times 200,000 baht. So, credit accounts payable 2K, debit forex loss 2,000. Nasusundan po. Kung ayaw mo tinatanong feelings mo, walang problema. Your accounts payable must be at 0.92. So far, it's at 0.91. So, kailangan mo dagdagan ng extra 0.01. Clear tayo. Now, ito na. By January 30, I need your help, guys. What's the forward rate on January 30? Sir, bakit blanco? Sadya ba yan? Tama ba yung December 1 na 0.90 na rate, 60 days from up to January 30, right? Yung December 31, 30 days from January 30. Sir, bakit January 30 wala tayong forward rate? Because there is nothing to look forward anymore. Hindi mo na kailangan mag-predict ng forward rate ng January 30 kasi ito na yung araw na hinihintay mo. Maliwanag po. Bakit sir? Ito na yung araw na kailangan mo yung Thailand baht kasi ibabayad mo sa supplier mo. So there's nothing to look forward anymore. Hindi mo kailangan ng forward rate pa ng January 30. Diyos ko, kailangan mo na yung pera ngayon eh. Kaya po, kahit blanco yan, automatic po, ang gagamitin mo na for the hedging instrument for the settlement date is the spot rate of January 30. Bakit spot rate? Kailangan mo na yung pera ngayon eh. Bakit ka pa magpapa-compute ng forward rate sa bangko ngayong araw? Available naman yung spot rate sa screen nila. Ayun, no, nakikita nila 0.92. Nakukuha po. So let's update first. Anong i-update natin? Yung may word na FC, yun ang ina-update natin palagi. So yung may word na FC, so naging 0.92 siya. Kung ayaw mo tinatanong feelings mo, wala namang problema. Ang FC receivable ay kailangan gawing at 0.92. So far, nasa 0.93 siya. So kailangan nating i-credit ng magkano? 0.93 versus 0.92. That's 0.01 difference times 200,000 baht. So 2K. Tama ba? 2,000. Tama no? 2,000. And then debit forex loss 2,000. Kung gusto mo tinatanong feelings mo, pwede naman. 'Di ba? Ang gumagalaw yung foreign currency. Bumaba siya to 0.92 ng January 30. Alam mo anong analysis mo diyan? Sayang, hindi mo na-enjoy yung pagbaba kasi nilak mo sa 180. Nakuha. So hindi mo na-utilize, na-enjoy or na-maximize yung pagbaba ng value kasi nga nilak mo. Sayang, so loss yon. Nakuha. Unlike kanina, naiwasan mo yung pagtaas, maganda yon para sa'yo. This time, hindi mo na-enjoy yung pagbaba. Maliwanag po. O ngayon, ito na bang, okay na ha? Nag-usap na tayo, December 1 pa lang. Akin na yung Thailand baht ko. So ito na, inabot na sa'yo ng bangko yung Thailand baht. Ito mismo, ayan. Ayan. Hawakan mo. Ay, nawala ako. Ayan. Nahawakan mo na. Ano hawak mo ngayon? Thailand baht 200,000. Siyempre, dahil na-receive mo na, agree ka ba? Wala ka nang in-expect ma-receive from the bank. So you have to credit the foreign currency receivable. Kasi ano ng debit mo? Cash. Labelan mo foreign currency para lang clear sa'yo na ang na-receive mo po ay Thailand baht. Pero syempre for journal entry purposes, kailangan mo siyang gawing Philippine peso. So ano ang credit FC receivable natin? Can you help me? From 180 nung December 1, naging December 31, additional 6, then minus 2 by January 30. So lumalabas 184. Tama? Which is actually, yung 0.92, pag minultiply mo, yung rate ng January 30, yung 0.92, times 200,000, 184 naman talaga. So what does it mean? Ibig sabihin lang ng journal entry na yan, guys, yes, physically,
Physically, ang na-receive po ninyo, 200,000 na Thailand baht. But its Philippine peso value today is 184,000. Nakukuha. So, ibig sabihin yung value niya ngayon, 184,000 in Philippine peso, but still, it's the same 200,000 Thailand baht that you needed December 1 pa lang. But of course, the value today is 184. Kung hindi ka pumasok ng hedging instrument, alam mo ba, you are ought to pay as well 184 in Philippine peso. Kasi yun yung value today eh. But kagandahan, because of hedging, magkano ilalabas mong pera? You have to debit the never-changing peso payable and crediting cash sa pagbabayad mo sa bangko in exchange of the Thailand baht na na-receive mo from them. Anong value? The lock-in price na 180. Ano, nakita mo na? Nakita mo na yung hedging? Tingnan mo, yung Thailand baht na kinakailangan mo, 200,000 Thailand baht. Its value today at January 30 is 184. Pero anong kagandahan? Bagamat 184 ang value niyan ngayon, ano lang ang nilabas mong pera? 180. Nilak mo na eh. Kamukha ng bulaklak na hindi pa man Valentine's, nilak mo na kaagad. So ano man ang value niya by Valentine's Day, hindi ka naapektuhan. Now, just to complete the journal entry, syempre itong cash na na-receive mong foreign currency, alangan namang ipa-frame mo yan dahil sa ginawa mo today. Syempre, ibabayad mo na yan sa iyong accounts payable. That just so happened, the debit accounts payable is actually equivalent to 184. Nakuha? O yan, tapos ang forex transaction with hedging. Sir, palagi po bang same yung loss ng hedge item and hedging instrument kapag settlement or nagkataon lang? Nagkataon lang yun. Okay? So, laging tandaan guys na in order for us to know the gain or loss, check the rates between one day to another. Wala siyang pattern. Ha? I mean, walang pattern na kung ano yung gain ng kabila, yun ang loss ng kabila. It's not a guarantee. Ha? So, to be safe, just compare the one rate to another. Malinaw po? Okay pa tayo? Sir, to confirm lang po, valid there are two gains and losses to be recognized? Yes. So, yan yung mga i-address ko ngayon. Ha? So far, okay pa ha? Okay ka pa ha? Now, reminder po, reminder number 1. Ito na actually yung tinanong. Pag tinanong po kayo ng problem ng gain or loss, be mindful anong date na gain or loss. And this time, with respect to what? With respect to the hedge item or with respect to the hedging instrument? Kasi, sige, ilatag natin yung mga gain or loss ha. Dito ko lalagay kasi wala tayong mapagpwestuhan ha. Item, instrument, total. Okay? Let's start December 1. Siyempre, wala ka pang gain and loss sa item and instrument ng December 1. December 31. Pag tinanong ka ng exam magkano gain or loss mo sa hedge item, sagot mo dyan 4,000 loss. Tama? Pagdating naman sa hedging instrument, 6K gain. Tama ba? Tama no? Pag tinanong ka, what is the net effect? O, di pagbanggain mo lang at sinong lamang. Ha? Net effect December 31, 2K gain. Okay pa? Okay ka pa? Now, pagdating ng January 30, ang loss mo ay 2K. And then ang gain mo ay, loss pa rin pala 2K. So all in all, 4K loss. Tama ba? So pag tinanong ka which date, hindi na problema yon. Ha? Kayang-kaya mo. Okay? Now, can you help me ano yung total ng bawat column? Yung item, 4 plus 2, tama ba 6,000 loss? Tama. Tama no? So what does it mean for us, sir? Ibig sabihin lang po niyan, if you did not enter into a hedging instrument, you are to suffer a 6,000 loss. Nakuha? Without hedging instrument, dahil sa puro lungkot ka from December 31 to January 30, you are supposed to suffer 6,000 of losses. Maliwanag po. Now, ano naman ang ginawa ng instrument? Can you compute the net amount? 6K gain versus 2K na loss. Tama ba 4K na gain? Kaya naman, ang lugi mo ay magkano na lang? 6 minus 4, tama ba? Nalugi ka na lang ng 2,000. Nasusundan po. Nasusundan. So, ayan lang. Nilatag ko na yung table ng gain or loss just in case lang tanungin ka what date and which particular item or instrument. Now, sir, question. Nung walang instrument, 6K ang loss. Lugi tayo. Nung nagka-instrument, lugi pa rin 2,000. Nasaan yung hedging dun, sir? Well, kumbaga sa basketball guys, 'di ba? Kung talo ang Gilas Pilipinas, di bali nang talo lang ng 2 points kaysa 6. Gets niyo ba yung logic? Nakukuha niya, 'di ba? Di bali nang talo, at least may pride tayo, 2 lang lamang ng kalaban eh. 'Di ba? Sayang isang 3 points lang ni Tenorio yun mula sa parking lot, 5 points sana yun. Parang ganon. Talo man, lugi pa rin, yes, but at least na-minimize nyo. 'Di ba? Hindi naman kasi natin magagaranti na upon entering into a hedging instrument, mako-convert niya into gain lahat, 'di ba? Hindi naman ganoon ang buhay. So ang ginawa lang dito, at least na-reduce. Kaya sabi ko nga, kumbaga sa basketball, 'di ba ling talo, at least hindi 6 ang lamang. At least 2 lang. One possession ball game. Masasabi mo na, uy, kalaban namin, Team USA yan. 2 lang lamang. O, kung na-shoot sana yung 3 points, so di panalo sana kami. Kuha. So yun po puso, 'di ba? O, di ba yun nga, at least hindi tambak. Okay? Eto, maganda yung tanong na ito. Actually, address ko pa lang siya. Sir, yung 184 po ba yun yung binigay ng bank sa'yo? Yung binigay sa'yo ng bank ay 200,000 Thailand baht, literal, physically. Malinaw yon. Physically, 200,000 Thailand baht. But its value in Philippine peso, of course, pag nag-journal entry ka, di pwedeng 200,000 Thailand baht ang ilagay mo. Ang value niya today is 184.
being 0.92 peso per bat times 200,000. Pero yung ilabas mong 180, yes, ito yung mismong nilabas mong pera. See, kung di ka pumasok ng hedging instrument, kung ano ang value ngayon ng Thailand baht, yun ang ilalabas mong corresponding Philippine money. But because you lock it at 180, di ka naapektuhan ng pagiging 184 niya. Nilock mo na siya agad at 180. Nasusundan po. Okay pa tayo? Nakukuha na yung storyline? Okay? Sir, bakit po need mag-estimate pa po ni bank if nakalock in naman po yung price? When you say mag-estimate, let's say December 1, because the spot rate of January 30, the time when you need the Thailand baht, hindi pa siya readily available because when you say spot rate kasi that's the rate of that day, the present day, future pa lang yung January 30 as we speak of December 1. So kaya kailangan mag-predict ng bank ng rate ng January 30. Ano kaya ang itsura ng rate 60 days from now? And because ang settlement date mo nga ay January 30, kaya kailangan pa ng December 31 kasi tatawid ka next year. So sabi ko nga kung hindi naman tatawid next year, excuse me, yung settlement date, okay na. Hindi mo kailangan ng balance sheet date. Malinaw. So nagkataon kasi tatawid next year, so kinakailangan mo medyo ng balance sheet date. Maliwanag po ba? Okay pa tayo? Okay pa? Now, let's continue naman bago natin papicturean sa'yo, bago ko rin i-share yung shortcut. At marami pa tayong mga pwedeng itanong sa'yo dito na ma-explore mo. Paano naman mag-journal entry, sir, pag net position? Sir, possible po ba iba yung ordering date sa transaction date? Yes. You will still follow what we discussed last meeting. Your reckoning point when doing journal entry must be the transaction date. Malinaw yun na as early as the first part, we covered that one na transaction date ang starting point mo. Now, paano naman po yung net position? Pag sinabi po ninyong net position, makinig it's basically the difference between the FC receivable versus the never-changing peso payable. Okay? So, kamukha nito. Magkano ang FC receivable ng December 1? 180. Ang peso payable, tama ba? 180 rin. 180 minus 180, sinong lamang? Wala. Kaya naman, ang entry mo ng December 1, no entry. Yan actually yung reason bakit ang derivatives daw at the start of a contract may little to no investment. Kasi nga naman, ang measurement mo ng derivative is fair value, the change in its underlying. So far, wala pang change kasi 180 versus 180 pa rin siya. 0.90 pa lang. No? Now, December 31, can you help me? Ano po ang FC receivable natin? Tama ba? December 31, it's at 186. Tama ba? 186. Tama na, 186 kasi 0.93 times 200 versus the never-changing peso payable na 180. Can you help me? 186 versus 180? 6K. Pag lamang ang receivable, that's an asset. Pag lamang yung payable, layab. So for this case, dahil lamang yung receivable, which is an asset, ang journal entry mo ay debit, derivative, asset, 6K. Anong credit? Forex gain, 6K. So nakikita mo, nandito pa rin yung forex gain, right? Nandito pa rin. Nandito pa rin yung forex gain na 6K. Tama ba? And then ang debit mo, derivative asset. By the way, guys, ano sabi ko kanina? Ang measurement ng derivative is at fair value, which is equivalent to the change in its underlying. Tama. Anong ginawa natin to get the fair value of the derivative? We compare the value or the rate last December 1, the 0.90 versus the rate today na 0.93. Diyan po galing yung sinasabi ko na ang measurement ng derivative is fair value, which is the change in its underlying. So yan po yun. Pag tinanong ka tuloy, anong fair value ng derivative? Anong sagot? 6K asset. Malinaw? Pag tinanong ka ng gain, 6K gain. Malinaw po. Okay pa. Now, next, January 30. Ano ang value ng FC receivable? Di ba naka at 0.92? Tama ba? So ito ay FC receivable, agree ka ba 184 versus the never changing 180 na peso payable. So this time, ano ang fair value natin? 184 versus 180, tama ba? Lamang ang receivable, so 4K asset. Agree? Yes, sir. 4K asset. So far, anong balance niya? 6K asset, tama ba? So how can you make that 6K asset last December 31 to become 4K asset January 30? So you have to credit, tama ba? You have to credit derivative asset 2K. Tama? Para nga naman from 6, magiging 4 na siya pag na-credit ng 2,000. Anong debit? Forex loss. O, di ba? Pareho pa rin yung gain or loss. Nasusundan? Nasusundan? So paano sir pag tinanong ako ng fair value ng hedging instrument or derivative ng December 31, anong sagot ko? 4,000. To be specific, 4,000 asset. Nakukuha. So it's the difference of the receivable and payable. Are we clear on that? Okay. Now, kailangan mo na yung Thailand baht. So marireceive mo na yan from the bank, debit cash, foreign currency. Its value today is 184. Anong credit mo? Credit cash. At what amount, sir? Yung nilak mong 180. Hindi mo babayaran ng 184. Yan, yun nga yung gusto mo malak sa 180. Sir, kulang po yung journal entry ko sa credit. Diyan mo i-credit yung derivative asset na 4K. At least tapos na yung transaction. Nakukuha? Okay pa?
Okay, good. So paano pag tinanong ako sir ng ano ang forward contract fair value? Anong fair value ng forward contract December 1? Anong sagot nyo? Zero. Kasi 180 versus 180 is actually zero. Nakuha kasi wala ka pang change in underlying at December 1 kasi simula lang eh. Magsisimula yung change in underlying December 31 kasi yun yung may comparison ka na from previous na December 1. Tama ba? So paano naman sir pag tinanong ako anong fair value December 31? 6K asset. Sir, paano naman pag January 30? Anong fair value niya? 4K asset pa rin. Malinaw po. Malinaw. Oy, okay pa ha. Mamaya magpipicture ka na. Now, ito naman, tatanungin kita ha. Ikaw sumagot nito ngayon. Pag ito ang tanong sa'yo, anong isasagot mo nga? Sige, ito ha. How much it costs? How much it costs to you to ultimately pay your accounts payable? Sige nga, pakitype. Tingnan natin kung nakuha mo talaga yung konsepto ng kinover natin. Yes, medyo mahaba yung ginawa natin, pero after nito, lahat mabilis na. So how much does it cost for you to ultimately pay your accounts payable? It's a battle between, is it 184 or 180? Can we see? Correct. Tama kayong lahat. It's 180, the lock-in price. Because, yes, 184 yung value ng Thailand baht na ibinayad mo, but you did not pay naman the 184, di ba? It's the value today, but you pay the 180, yung nilak mong pera. Nakuha ko yan. Medyo basic na sa yung hedging. Hindi ka na pagpapawisan. Now, ito po. I need your attention here. I need your attention po rito sa bandang kanan. Gagawan ko ng box. This is now the shortcut. Alam mo ba yung ginawa natin na to? May shortcut. Of course, for the hedge item guys, kaya mo na to. Ginawa ko na yung shortcut nito last meeting yung malungkot ka, lista mo lang transaction date, balance sheet date, settlement date, lungkot saya ba, yun pa rin. So dito naman, ano yung shortcut ng hedging instrument? Panoorin ha, mamaya mo na kopyahin. Lista mo yung tatlong date, the December 1, December 31, and then January 30. Babagalan ko pero bibilis ka pag ikaw na. And then, kapag tayo po ay import, tapos ang ating transaction ay forward contract to buy or to purchase the foreign currency. Kamukha nito, nung in-expect mo ma-receive from the bank, FC receivable. Then anong ibabayad mo sa bank? Peso payable. Actually, ito yung journal entry mo. Tama? Now, I need your help. Next step, December 1, ano po ang ating forward rate? 0.90. Tama ba? 0.90. Can you multiply 0.90 by 200,000? Tama ba? Ang debit FC receivable mo, 180. Credit peso payable, 180. Tama? Now, itong technique. Anong na-observe mo sa peso? Dahil nga sabi ko, P is forever. Di ba? Never changing na siyang 180. So, copyin mo na lahat yun, 180. Okay pa? Now, by December 31, anong rate natin? 0.93. Can you compute? 0.93 times 200,000. Ano mako-compute mo? Tama ba? 186. And then by January 30, of course, there's nothing to look forward anymore. Spot rate ka na. 0.92. Ano ang 0.92 times 200? Tama ba? 184. Compare the two and then get their difference. Pag positive, asset. Pag negative, layat. Less the previous balance. Pag positive gain, pag negative loss. Ay maniwala? O sige, December 1, 180 versus 180, zero. Kaya nga anong fair value ng derivative contract natin ng December 1, zero. Anong previous balance? December 1, wala pa. Kaya anong gain or loss natin ng December 1, zero. December 31, 186 versus 180, derivative asset, 6K. Previous balance, zero. So anong gain or loss mo? 6K. Kuha. O 184 versus 180, 4K. Asset. Tama ba? 4K asset. Previous balance, 6. 4 minus 6. I need your algebra here. 4 minus 6, tama ba? Negative 2. Tama. Diba? O, negative 2, loss. O, yan na. Pag tinanong ka ng exam ng fair value ng derivative, just give the third line. Kung gain or loss, fifth line, wala na. Yun na. Tapos. That's it. For problem 14 to 17, by the way, bago mo picturean, okay lang ba? Bigay ko na lang yung letter of answers. Journal entry lang naman po. Hindi ka na mawala dito. 14 Bravo, 15 Alpha, 16 Bravo, 17 Delta. The important parts naman na-cover natin. Kaya naman, for some items na tingin ko kaya ng shortcut, I mean, lahat ng forward contract, guys, listen na, lahat ng forward contract, that shortcut, pwede siya. Basta forward contract. Ayan lang, ganun kasimple. Okay? So, parang inalisan ka na rin ng karapatan mag-isip at some point, di ba? Kaya siya forbidden jutsu. Di ba? Isa siyang pinagbabawal na jutsu. Kasi, di ba? Imagine mo yun, wala pang segundo. Compare mo dun sa ginawa natin ng ilang minuto dito sa journal entries natin. Tapos, saglitan lang, ayun na pala. Di ba? So ilan lang po may alam yan, so pinagbabawal na technique kasi siya. Kasi nga di ka na binibigyan ng pagkakataon mag-isip, nilalatag mo na lang, tapos may sagot ka na lahat. In your board exam yan, last board exam, ginamit nila yan, nakatipid sila ng oras, nagamit nila for some other items. So I'm happy for that, yun naman ang intention eh. Okay? Maliwanag po. Now, bago tayo magpunta naman dun sa items 1 to 16 na kung saan shortcutin na natin lahat, reminder lang na
ito kasing problem natin, import. So tayo yung buyer. So in the event po na tayo ay export, meaning ng export nga ulit, bumili tayo abroad. Ay, sorry, may customer tayo abroad. Tama ba? Pag-export. So ngayon isipin mo nga maigi, pag-export. Okay? Ano nga nangyayari pag-export? Ang customer natin from abroad, babayaran tayo. Makinig dito ha. Tama? Yung customer natin from abroad, babayaran tayo ng pera nila. And then, syempre, yung pera nila na yan na matatanggap mo, let's say dollars, hindi mo naman magagamit pang jeep yan or pambili sa tindahan. So, kinakailangan mo Philippine peso. So, ang may iba lang po sa shortcut ha. Ang may iba lang sa shortcut, pag export yung transaction, ang first line po ninyo, imbis na FC receivable, peso receivable. So, this time, ang nilalak mo naman yung gusto mong ma-receive na Philippine peso once you gave up the money na nakuha mo from the customers. Maliwanag po. At on other hand, ano naman ang ibibigay mo sa bank? Yung hawak mong foreign currency. So nagbago lang yung first two lines. But still, yung may word na P, forever. Di na yan magbabago. Nilak mo na eh. Yung FC naman, pabago-bago kasi feeling close. Maliwanag po ha. So yun lang, magbabago lang yung first two lines ng shortcut natin kasi itong magiging journal entry pag export eh. Debit peso receivable, credit FC payable. Malinaw kasi yung gusto mo namang ilak, yung value ng Philippine peso na may-enjoy mo out of the money na binayad sa'yo ng foreign customer. Maliwanag po. Okay pa. O sige, picturean mo na ngayon. I'll just turn off my camera for in the meantime para lang hindi. Sir, paano malalaman kung ang specific currency receivable or payable? Well, you have to know kung ikaw ba ay importer or exporter. And also, makita mo rin naman doon sa anong klaseng forward contract you entered into. When you entered into a 60-day forward contract to purchase, kamukha nito, meaning ikaw nangangailangan ng Thailand ba? So anong in-expect mo ma-receive from the bank? FC receivable. Malinaw? So malinaw yun ha. Now, paano naman kung forward contract to sell? Thailand baht. Ibig sabihin, you don't need the money na foreign currency. What you need is a Philippine peso that will come from the bank. So i-give up mo yung foreign currency. In exchange, the bank will give you Philippine peso. Kaya peso receivable, credit FC payable. So it's all about just visualizing ano ba kailangan mo. Are you the one who will pay the money ng ibang bansa to your supplier? So ibig sabihin, foreign currency ang kailangan mo from the bank kasi yun ang ibibigay mong pambayad sa supplier. Or ikaw yung may hawak ng pera ng ibang bansa because a customer paid you using their money. O ibig sabihin, kailangan mo i-give up yan sa bank para maging Philippine peso. Maliwanag po. Yes, yung may PR. Yung may PR po yung lock-in. PR or PP. Nagigasin nyo. Basta yung may word na P, siya yung lock na. It's either nilak mo yung ilalabas mong pera or nilak mo yung gusto mong ma-receive. Pwede rin po sa number 16, yes, yung letter A, yes. Pasok din naman. So, pwede rin yung letter A. O siya, picturean mo muna. And then we go with items 2 to 13. Gamitan natin ang shortcut lahat, no? Para mas mabilis. Okay? So, sige, pa-heart rate kung okay na. So, I hope with that, kahit mahaba yung concept na to, yun lang naman yung matagal tayo. Then wala na, puro shortcut na ito. So, pa-heart rate kung okay na, and then we go with items 2 to 13. Or kung tapos ka na mag-picture, puntahan mo na yon para maunahan mo kung shortcut. Okay? Okay. Let's go with items 2 to 13 using our shortcut. Ito ha. So, bali enterprise purchase inventory of 1 million. Foreign currency siguro para hindi lang mahusgahan na bias kasi baka mamaya puro baht, dollars. Generic na lang. FC. So, pera ng ibang bansa. So, from a foreign supplier. So, establish mo agad na ikaw ay bumili. So, ibig sabihin, pagbabayaran mo na yung supplier mo, ang kailangan mo ibayad yung pera nila. Malinaw? So, tayo ay may utang dito ang accounts payable. Kailan daw ang transaction date? August 13. And payment due, kailan daw due ang payment? November 1. So, due date daw, November 1. So baka iniisip mo, okay, parang hindi naman tatawid ng balance sheet date. However, they prepare financial statements in a quarterly manner. So ito yung magsisilbing transaction date, balance sheet date, then November 1, the settlement date. Oh, for the item muna tayo. Item. Oh, lista mo agad. Mahirap ba yan? Hindi na. Kayang-kaya mo na to. August 13, transaction date. September 30, balance sheet date. And then November 1, settlement date. Actually, kahit nga hindi mo pa isulat eh. Can you help me? Compute mo na lang. Spot rate ang gamit. Siyempre, alam mo na ito. So, 1.116 times 1 million foreign currency. Tama ba? 1,116,000. Tama, no? And then, pagdating ng September 30, 1.129. So, 1,129,000. Tama? And then, settlement date, naging 1,138. 1.138 times 1 million. 1,138. So imagine mo yung journal entry, debit purchases, credit accounts payable. Ang purchases, di naman na nire-remeasure as we speak, di ba? Pati sales, di na rin nare-remeasure yon as we mentioned last meeting. So yung accounts payable na lang. Oh, kung matino pag-iisip mo, no, mararamdaman mo ang utang mo from 1,116 naging 1,129. Masaya, malungkot, syempre malungkot, 13,000 loss. Di ba?
13,000 lungkot. And then 1129 to 1138, mararamdaman mo malungkot pa rin, 9,000 loss. Tapos ang item. Okay pa? Now, let's do naman the instrument. Shortcut, lista mo yung tatlong date, August 13, September 30, and November 1. And then ano ang forward rate ng August 13? 1.120. So mamaya na yung September 30, November 1 ha. Now, ano po ang magiging first line natin? Syempre, obvious naman, receivable, then payable. So it's all about ano yung nasa unahan, peso receivable ba or FC receivable? Then yung nasa pangalawang line ay FC payable ba or peso payable? So intindihin maigi. Sino ka rito? Buyer ka. Bumili ka abroad. Tama? So ang utang mo accounts payable, paano mo yan babayaran? Anong kailangan mo ipambayad? Pera ng supplier mo. So kailangan mo ng foreign currency. Tama? Foreign currency. Saan mo kukunin yan? Di syempre, sa bangko. Kaya anong ina-expect mo sa bank? Ang ina-expect mong ma-receive? Foreign currency. And in exchange, ipipix mo yan, ilalak mo na yung amount ng peso na ibabayad mo. Malinaw? Malinaw ba? Mamaya, may peso receivable naman tayong scenario. Okay, so peso payable. So 1.120 times 1 million, tama ba? Debit FC receivable, 1,120,000. Credit peso payable, 1,120,000. And then, anong sabi natin? Ang may word na P, as in forever, never changing na siyang 1,120,000. Then, September 30, anong forward rate? 1.126. So, FC receivable mo, 1,126,000. Kuha. And then, by November 1, spot rate ka na, 1.138. Pansin mo, nag-equal na because there's nothing to look forward anymore. Ito na yung araw na kailangan mo yung foreign currency. So, 1,138,000. O, compare the difference pag positive asset, pag negative layab. Previous balance. Pag positive gain, pag negative loss. Wala na. Uwian na. Diba? August 13, 0. Previous balance, 0. Gain or loss mo, 0. Now, September 30, derivative asset, 6K. Tama ba? 6,000. Previous balance, 0. Gain or loss, 6K. Tapos, 6K gain. November 1, 1,138 minus 1,120. Fair value ng derivative, 18,000 asset. Previous balance, 6K. Anong gain mo today? November 1, 12K gain. Tapos, ang problem. O, di ba? Di ba, haba ng pinag-usapan natin, pero dito rin pala patungo. Yes, lock-in price po yung P lagi. Basta yung may word na peso, ha? Yan yung laging lock-in price, ha? Okay? Ano daw kasi nagpe-prepare daw ng quarterly FS at saka at the same time may mga tanong sa iyo yung problem na anong value niya ng September 30. So in order for us to answer that, we have to check also by September 30. Okay pa? Can you look at the shortcut? Ano kamukha? Parang ang kamukha ano, 'di ba? GP to date, GP prior year, GP current year, 'di ba? Parang construction contract. Wala lang, pinalala ko lang, ba nalimutan mo na yun eh. Okay? So yun din. Wala na, tapos na. O anong tanong ng number 2? Ano daw accounts payable ng August 13? O sagot, number 2, 1,116,000 alpha. Number 3, accounts payable September 30. O, di ba tinatanong ka ng September 30? So, kailangan mo nga mag-compute. So, number 3, September 30, 1,129,000 Charlie. Okay pa? Okay pa? Number 4, Forex loss September 30. September 30 na Forex loss. O, ito, 13,000 alpha. 13K loss. Number 5, accounts payable November 1. Diyos ko, kahit ano palang hingin sa'yo rito, wala ka ng problema. Number 5, 1,138,000 alpha. Okay pa? Number 6, Forex loss, November 1, 9,000 loss. Charlie. Di ba? Sa ganun-ganun lang, nasagot mo agad 6 or 5, no? So 2 to 6. Number 7, ang tanong, balance ng forward contract, August 13. So ito yung number 7, yung third line, 0. Di ba? Wala pang per value. So number 7, August 13, 0 nung letter ito, alpha. Number 8, ano ang balance ng forward contract, September 30, 6,000 asset. So number 8, 6,000 asset, Charlie. Number 9, Forex gain or loss ng ano? September 30. Okay. So dito ka sa column ng September 30 tumingin. Number 9, 6,000 gain. Bravo. Number 10, balance ng forward contract November 1. Siguro before settlement to. O to, number 10, 18,000. Charlie. Asset. 11, gain or loss November 1 with respect to forward contract November 1. 12,000 gain. Number 11, Delta. O di ba bigla ka na-excite? Okay? Gets ko naman yung question nyo na bakit may September 30, December 31 pa lang ba year end. Gets ko naman po kaso they prepare quarterly FS. Alam nyo naman, pagka interim balance sheet na topic sa PARAP, you have to present all the balances as of September 30 for the purposes of interim balance sheet, di ba? So ano ang mga value by September 30? You have to present all of them, including Forex transaction of course, kasi concern mo talaga yan eh. And besides, paano mo sasagutin yung tanong ng number 3? Ano value ng September 30? Paano mo sasagutin yung number 8? Balance ng September 30? Paano mo sasagutin yung number 9? Di ba? If you will challenge na bakit may September 30? So in the event that the problem gave us these types of
of dates, just follow them kasi malamang may talagang tanong para dyan. No? So, but of course, dahil nga alam mo naman, pag quarterly FS, as discussed, I'm sure mako-cover yun sa FARAP, hihinto yung balances natin as of September 30. You have to present ano balances by that date. Maliwanag po. Sir, always po ba equal ang FCR and peso payable transaction date? Of course, similar dun sa kaninang problem, isang rate lang naman yan, the forward rate na 1.1120. So, fixed talaga siyang pareho. Kaya nga sabi ko, pag transaction date, walang difference. Pareho siya. Makikita mo yung difference pag nagbabago na yung foreign currency from one date to another. So far, okay ka pa? Okay pa naman? Okay pa? Okay pa? Okay, good. Now, magkano yung net gain or loss ng hedge item? Yung hedge item, yung super duper, parang tama ba? Kung di ka pumasok ng hedging instrument, lugi ka 22K. Tama? Ito namang September 30, ito namang instrument, tama ba all in all? Because of it, nagka 18K na gain ka. Tama? Tama ba? Tama, no? Kasi ito tanong nung number 12. Can you read number 12? Ang tanong niya is, what is the net increase or decrease in cash flow from having entered into this forward contract hedge? Tinatanong niya sa iyo, ano yung naging tipid? Tipid natin or yung hindi natipid nung umenter tayo into a forward contract? Alam mo anong sagot sa number 12? Ang sagot sa number 12 would be, bravo, 18,000 increase. Why? Bakit hindi in-offset, sir? Hindi ka naman tinatanong ng net effect, di ka naman tinatanong ng net impact. Ang clear ng tanong, magkanong natipid daw. So parang dating neto, parang sa MS ninyo, the hedge item is a sunk cost. Parang kumbaga irrelevant in the decision. Kasi whether you entered into a hedging instrument naman or not, the import will happen anyway. Nakukuha ninyo. So hindi siya magmamatter sa decision making mo. Kasi lagi ka naman, papasok ka naman talaga sa transaction na yan, right? Whether may instrument or wala. So ang concern dito, ano yung naging benefit sa'yo or incremental revenue in a way, parang ganun yung dating sa MS, no? So nire-relate ko ron kasi I'm sure gets nyo yung topic na yon. So, yun, nakatipid ka ng 18,000. Okay tayo? So that's number 12. Okay pa? Okay pa. Maya-maya na tayo mag-break But again, tapos natin itong FR 12 today. Yun naman ang target natin today Okay? Okay pa? Ano tanong ng number 13? Ito po kasi yung nag-iisang bagay na unfortunately hindi masasagot ng shortcut natin. Actually, masasagot siya. Makikita rin siya dito, no? Ano daw yung amount ng premium or discount? So to clarify that, ito yung summary rules kasi niyan para isang picture ka na. Okay? Tandaan, dalawa ang posibleng senaryo mo. Pwedeng ikaw ang buyer, tama? Or ikaw yung seller. So yan yung posibleng senaryo First scenario is premium. Pag sinabi po ninyong premium, additional. Ibig sabihin ng additional, kunyari sa case ng buyer, did you pay more? Did you pay more ba? Or in the case naman ng seller, did you receive more? Na-gets ninyo? As a buyer, naglabas ka ba ng mas maraming pera? Kung oo, that's a premium. Pero anong uri ng premium? Dahil ikaw ang buyer, gastos yan, premium expense ang tawag. Nakukuha? You pay more So gastos yan sa'yo, alam mo naman. So premium means marami kang nilabas na gastos, premium expense. Kung ikaw naman ay seller at nakatanggap ka a little higher than you are supposed to receive, you receive more, that's a premium. Anong type? Revenue naman. Nakukuha po? So pinapakita ko na yung categories Now, paano naman yung discount? Discount naman means less. So in a case of a buyer, you paid less. Nakatipid ka. In a case naman ng seller, you receive less. So nakalugi ka kasi na-receive mo medyo mas mababa. Are you getting the point? Tama ba? Parang ano lang yan yung sa bonds payable nyo or yung amortized cost, di ba? Premium means higher, discount means lesser, yung yung present value versus the face value. Tama ba? So ngayon, in the case of a buyer, if you pay less, hindi ba parang in a way parang okay yun mababa binayad ko So in a sense, it's a revenue. So discount, revenue. Nakukuha? And then for a seller naman na perspective, if you receive less, medyo gasto sa side mo yon. So discount, expense. So ano pinakita ko rito? Yung perfect combinations na. So it's either premium expense, or discount revenue, or premium revenue, discount expense. So, eto lang yon. Hindi pwede magbalik-baliktad Nakukuha? Nakukuha ba? Now, paano ko malalaman, sir, kung nakatipid ba o hindi? Unang bagay po ay kailangan mong i-establish, ikaw ba yung buyer o seller? So, in this scenario, we are the buyer. So, dito ka magpo-focus sa column na to kasi buyer ka. So, it's either expense na premium expense or discount revenue. So, how to know if we pay more or we pay more or we pay less as a buyer? Tanong, magkano yung purchase mo? Magkano yung purchase mo? Sige nga. Magkano yung binili mo? Tama ba ito? 1,116,000. Tama? 1,116,000. Yan yung purchases mo. Never changing. But my question is, in order for you to pay that purchases, how much money did you give up ultimately? Magkano nilabas mong pera? Tama ba ito yon? Yung nilak mong 1,120,000. The lock-in price. Tama? So isipin mo maigi as a buyer. Ang binili mo 1,116,000 lang ang halaga.
Pero para mabayaran yon, magkano give up mo? 1,120,000. So mapapasabi ka ng sayang, sana pala November 16, August 13, binayaran ko na lang agad. Hindi na ako nagpa-hedging pa. Mas lugi pa rin pala by 4K. Naku ha, bakit lugi by 4K? Kasi yung purchase mo, 1,116,000 lang, pero ang nilabas mo, 1,120,000. So lugi ka by 4K. Did you pay more? Yes, because you paid 1,120 in exchange for a 1,116 of purchase. Therefore, you pay more. So anong qualification nito? 4K, you pay more. So the premium, 4K, you pay more. Tama ba? You pay more. So 4K, premium, ano ba to? You pay additional? You pay additional. Tama naman, 1,116,000, no? You pay additional premium expense. So number 13 is Bravo. 13 Bravo. Nakuha yon, guys? Nakuha ba yon? So para pala malaman kung nakatipid ka or hindi, you just simply have to look dun sa never changing na value niya ng transaction date, the August 13, the 1,116 versus yung nilak mo na 1,120,000, di ba yun naman yung ultimately ginigive up mo. So nakuha po. Nakuha. Oh, that's it for items 2 to 13. Pwede mo nang picturean and we're good to go. Okay ka na sa import and export. Wala ka nang kapro problema. Okay? Yes, transaction date. But you can analyze it as well. Kayang-kaya mo intindihin yan, no? Bumili ka 1,116 pero nilabas mong pera 1,120. Malungkot ka talaga dyan. You pay more as a buyer, di ba? Sir, pero di po ba shortcut na din for number 13 yung excuse me, yung 13 shortcut na rin po ba for number 13 yung 22K yung loss less 18K na gain? Yes, pwede rin siya. Yung net increase or decrease mo sa item na 22K, tapos yung net increase or decrease mo sa instrument na 18 na gain, pag kinompare mo yon, overall, super duper lungkot, 4,000. So ang analysis mo doon, you pay more as a buyer. So pwede rin yun. Pareho lang din mako-compute mo. Or pwede rin sa transaction date na lang din tumingin, yun din ang magiging analysis mo. Guaranteed yun. So sige, picture, I'll just off my camera para lang hindi na ako masama sa screenshot mo. Minsan nakanganga ako dyan eh. Then we go with items 18 to 23. May na tayo mag-break onti ha. Alam ko namang hindi naman ganun kalalim. After all, di ba, yung pinagagawa natin, parang, wala na, parang musika na lang siya sa'yo and kahit ano itanong sa'yo, parang ikaw pa maiinis pag isa lang itinanong doon sa shortcut, di ba? No? Parang kayang-kaya mo na ingin. Ayun, sir, pwede po pa saglit ulit ng number 12. Nalito po ako, kala ko kasi 22 minus 18. 22 minus 18 ang isasagot mo kung tanong sa'yo, net effect in income. Ang tinatanong sa'yo dito ay net increase or decrease in cash flow. So ibig sabihin, nung pumasok ka ng hedging instrument, magkano bang natipid mo? And as I mentioned earlier, yung item kasi, yung hedge item kasi, yung import transaction mo, it's an irrelevant decision naman eh. What do I mean by irrelevant decision? Whether pumasok ka sa hedging instrument or not, that will still happen. Tama ba? So hindi siya medyo magmamatter kung nakatipid ka ba or hindi. Talking about your topic in MS, dito, because of the hedging instrument, nakatipid ka ng 18,000, favorable, an incremental revenue as well of 18K. But yung 22K, hindi siya decision point eh. Maliwanag. Kasi it will happen naman anyway, whether pumasok ka ng instrument or not. Maliwanag po. So part 3, kung okay na din, kung okay ka na, can you do items 18 to 23? Okay? Items 18 to 23. Okay na? O game, shortcut ulit. Anong pang point na yung journal entry ko to para sa'yo? Sir, kapag nagbayad na po, wala nang value. Actually, pag nagbayad ka na, wala na lahat. No? Wala na yung item, wala na yung instrument. I mean, wala na yung mga wala na yung payable, wala na yung receivable, payable, yes. Tapos na eh. Pero nandun pa yung binili mo, syempre. Yung pinurchase mo, no? Andun pa rin. Let's read. Ito, magandang tanong kanina. Yung may nagtanong, sir, ordering date, transaction date. As I have mentioned, you still follow our general rule, transaction date ang simula mo. Stark Incorporated place an order for inventory costing 500,000 foreign currency with a foreign vendor on April 15. Do not use that. Bakit? Bakit, sir? Place an order pa lang eh. Malinaw? Kailan dapat? Transaction date. Ha? Transaction date dapat. Ha? Okay? So, kailan tayo? Nung na-receive yung goods on May 1, when the spot rate was 1 FCC equal to 0.687. Also on May 1, actually okay lang ba para mabilis ka? Habang dumadaan yung mga dates, lista na natin sa shortcut, no? So May 1 ang ating transaction date na nasalubong mo na agad. Forward rate 0.693. So pwede ba sa shortcut i-ready ko na rin dito for the instrument? May 1 0.693. Lista ko na ha. Para mas mabilis ka rin, ilatag mo na agad. Payment was made to the foreign vendor on August 1 when the spot rate was 0.696. So, lista mo na rin August 1, the settlement date. Excuse me, ano ang ating ano? Ano pala spot rate ng May 1? Hindi ko makita. Nasaan ang spot rate? Hindi ko makita. Ayun, nandito pala, 0.687. Bulag eh, no? Hindi ko nakita. Malabo na mata. 0.687. Yan. So, naka-ready na. Settlement date natin, ang spot rate ay 0.6.
96. So lista-lista ka na lang. So August 1, lagay mo na rin dito. Tama ba pag August 1? Settlement date, spot rate na. Nothing to look forward anymore, guys, 'di ba? Bayaran na eh. And then June 30 daw ang year end. June 30 daw year end. Sulat mo na agad, June 30 balance sheet date. Dito rin June 30. On that date, the spot rate 0.69. Wala na, uwian na. And then ang forward contract, ang forward rate 0.695. Unahin natin yung item. Ano ba tayo dito? Buyer, seller. Tama ba tayo ay umorder? Tama to. So buyer tayo, so accounts payable. Compute na nga natin, 500,000 foreign currency, 500K FC times 0.687. Tama ba? 343,500. Tama. And then ito naman ay 345,500. Tama. So binibilisan ko na lang ng konti kasi parang wala na sa'yo to. Di parang ano ka na, parang sabi mo siguro ba naman to. Napakadali naman pala. Then 0.696, 348. Okay. Usapang lungkot, saya lang ito. Wala na. Tama ba? 2,000 lungkot. Baka nauna mo pa ma-solve kaysa sa akin eh. 'Di ba? Then 3,455 versus 3,4,8. 2,500 loss. Tama. Tama no? 2,500 loss. Tapos unahan mo ko doon sa sa instrument. Walang problema. Okay? So, ano ang journal entry mo? Dahil tama ba ikaw ang buyer, you are expecting to receive foreign currency from the bank kasi yung foreign currency na marireceive mo, yan ang ipambabayad mo sa iyong accounts payable. Nakita nyo naman yun kanina based on our journal entry and then ilalak mo yung gusto mong ibayad na peso. So 0.693 times 500K. So debit FC receivable 340. Tama ba? 0.693 34. Tama ba? 346,500. Tama? 3,465. Tama ba? 346,500. 346,500. So kayo, pag halimbawa nasosolve nyo ng mabilis, especially itong topic na to, tama yan. Kasi minsan kasi may duda kayo, ba't nasolve ko agad? Baka may mali. So, tiwala ka lang. And then, di ba sabi natin, never changing yung may P. So, copy mo na yan, 3,465. And then, June 30.695 times 500K, tama ba? 347,500. And then August 1.696, 348,000. Pag-compare rin, 0. Ito, 1,000. Tama ba? Ito, 1,500. Wag mo munang labelan. Pero nakuha. Dito muna tayo sa third line. Okay. Now, makinig maigi rito medyo crucial ito. May extrang madadagdag sa shortcut natin. Pero hindi naman ganun ka-complicated. Di ba kanina, originally, derivative asset layab ito. Tama? However, ibahin mo ang scenario if may binigay sa yung discount rate. Okay? Kasi po pag may discount rate, ang tawag mo pa lang sa third line, nominal value. Pag kinomputan ng PB factor, dun pa lang siya magiging DA, DL. Kumbaga may sumingit, nakukuha ninyo. So nominal value pa lang, yun pala yung tinatawag na nominal value. Kasi ideally, ang isang derivative contract talaga, mini-measure at present value. So kung sakaling may discount rate given sa problem, nominal value muna yung difference, then compute the PB factor, and then ang lalabas po rito, DA, ganun pa rin, positive, pag negative layab, ganun pa rin, then previous balance, then gain, or loss. So in other words, may sumingit lang po no, na PB factor. Ganun lang. So now, I need your help. Ano po ang interest rate na binigay sa atin? Tama ba 6%? Tama. 6% is per annum. Can you help me? Ano yung monthly interest? Ano yung monthly interest nito? Kasi months lang tong tinutukoy rito. So dapat every month lang din yung kino-compute natin. Tama ba 6% over 12? Ay, tama ba? Ano to? 0.5 0.5 ba? Hindi 0.5 ka o 0.05? 0.5 no? 0.5. Hindi lang siya basta 5% or 0.5, correct. Now, ang gagawin natin is magko-compute tayo ng present value. So kamukha nito May 1, ang present value mo rito 1.005 kasi 'di ba divided by 100. Tama? So ilang period, sir? Ito po ang bilang po ninyo ng period ay simple lang. Mula sa date ng May 1 up to the settlement date na August 1. Laging up to the settlement date. So ilang buwan po ang May 1 to August 1? Sabay-sabay May, June, July, tama? 3 months. So raised to -3. So 3 periods tayo. Nakuha. Tapos dito sa June 30 siguro, mamaya na yon. Sige, dito muna tayo. 3 periods, correct. Guys, please, stop doing that. Alam kong nagkakalkyo ka na ngayon to get the PB factor. Wag na. Sir, bakit? Ano man yung figures na yan na makompute mo, di ba? Nung sabi ng teacher mo nung elementary, any number, multiplied by 0. Napakahirap ka pa. Kaya pinigilan kita agad. Patapos mo na Nasa second period ka na Pa-third period ka na ng calcio, di ba? Pa isang equal ka na lang So, buti napigilan kita. Sayang oras mo Bakit? 0 rin naman. Tama ba? Then previous balance 0, gain or loss 0. Ano ako So, pasensya na, pinigilan kita O sige, gawin mo na, total nandyan na. Para lang makompleto mo, pero you don't need.
Palagay ko ito, June 30, 1.005 din. Ilang periods? So can you help me? Ang bilang mo ulit ay June 30 up to the settlement date, August 1. Ganun lang siya. Parang nasingit lang sa formula shortcut natin yung PB factor. So June 30 to August 1, can you count ilang period? Tama ba? Isa lang. So isang period lang. Or din ano lang PB of 1 lang siya. So isang period. Ayan, medyo kailangan natin. Can you help me? Yan. Anong PB factor? Then siguro ayoko na nung PB factor. Diretsuhin mo na sa 1K, multiply mo na. Ano magiging value ng derivative asset or liab? Alam ko namang 0.9 something yata yan, no? Tama ba 995? Tama, asset. O, yan na yung fair value niya. So parang ang nangyari guys, bago ka tuloy nag umabot dun sa PB factor, sa fair value, may PB factor mo nang minultiply, kaya lumabas yung DADL, no? So dumaan muna doon. Okay pa? Okay pa? And then, previous balance, 0. 995 gain. Okay pa? Ito naman, PB factor naman po ng August 1. So 1.005. Can you help me count? Sabay-sabay. Anong date nung nasa taas? August 1? Up to August 1? Let's start to count. Ayaw bumukas ng kamay ko. Bakit? Bakit? Di ba walang bilang? Kasi that's the value today. So raise to 0. Ano sabi ng mga teacher mo? Any number raised to 0 is equal to 1. Tama? That's the value today. Times 1.5. So this is 1.5 asset. Less 995. Sana medyo hindi naging komplikado yung shortcut natin dahil may naisingit lang. Kasi ideally talaga pag may discount rate given, kailangan mo i-present value ang derivative. But because may shortcut naman tayo, ginawa natin ng paraan. Ibig sabihin, mag-PBB factor ka muna and take note yung third line, nominal value muna ang tawag. So gain or loss ba tayo? Gain 505. So ganun pa rin. Tapos ang shortcut. Sir, bakit need po mag-present value kahit less than 1 year lang naman? Gets ko yung point mo kasi parang to be settled naman within a year. Tama ba? But ang case kasi is June 30 yung year end niya. So parang tatawid siya next year. So parang in a way, parang 1 year, more than a year pa rin siya. Because hindi naman December 30 yung year end niya. And also to add, something to share is based on the past 21 standard. It was mentioned there that ideally, a derivative contract must be at present value because its present value is equivalent daw to its fair value. But anyway, gagawan nyo lang ng present value guys kung may discount rate given ha. Pag wala, the usual shortcut. O ganun pa rin. Ganun pa rin. Hindi ka pa rin nahirapan. Di ba? So number 18. Sensya ka na, hindi ko na mailagay yung mga tanong hindi na magkasya. Number 18, forex gain or loss, hedging instrument. O di ba, dali na lang ng gagawin mo. Tanungin mo, with respect to what? O instrument daw sa number 18. Anong date? June 30. O di tingnan mo yung column ng June 30. Anong hanap? Gain or loss? E di last line. O di number 18, 995 Charlie. Number 19, anong tanong? Nominal value ng June 30. O nasan yung nominal value? Eto, June 30 nominal value, number 19, 1,000, bravo. Number 20, fair value forward contract June 30. Pag sinabing fair value, yun yung DADL. So fair value, Charlie, 995 asset. Okay lang yung number 22 muna. Sabay ko na muna yung number 22. Number 22, the forex gain ng instrument August 1. O, dito, number 22, 505 delta. Okay lang, tumalon muna ako. Kasi yung tanong ng number 21, ito, net decrease. Net decrease. O, ito yung kailangan mo pag net decrease. Ano ba ang loss natin sa item? 2,000. Sa instrument, 995. O, compute. Sinong lamang? Di ba? Siyempre, lamang yung lugi. Kasi 2,000 ito. So, 2K versus 995. So net increase or decrease in net income, tama ba? 1,005 loss. O yan, hindi kaya ng shortcut agad pero kita mo naman, di ba? No? Net increase na lang naman. So compare mo lang yung mga gain or loss mo dyan. So number 21 ay Charlie. And that's it for 18 to 23. Are we okay pa? Okay? Okay pa tayo? Oh, yan, tapos pwede mo ng picture and then isang solve pa, then break tayo, then firm commitment. Kasi dahil alam mo na yung shortcut, wala nang bilis na natin. Parang alam mo na yung gagawin eh. Alam mo na, naintindihan mo na yung concept behind. So wala ka na magiging problema. Okay? So maiksi na lang tong mga natitirang problem. So tapos natin tong FR 12. Okay? Okay na, na-picture na po. Last item, then pahinga muna tayo saglit. Okay? Ano oras na ba? 9:52. Maga pa. Bilis ng oras. Ano ba yan? Parang kanina lang kasi start pa lang natin. Okay na, can we now go with items 23 and 24? Last two items ng import and export. Then firm commitment na yung next. Okay? Can we now go? Okay na po. Now let's read. 23. MNC Corporation sold parts to a foreign customer on December 1, 2009 with payment of 10 million foreign currency to be received on March 31. So very clear po yung problem. We are the seller. Tama, we sold. So naiba naman ngayon seller tayo. Ito daw po yung mga spot rate ng December 1 and then ang settlement March 31 and then December 31 ang balance sheet, no? Basahin na yung tanong ng number 23. Assume that MNC
entered into what? No. Forward contract. Ito masakit. Kinompute mo shortcut natin. Kinuha mo, kinompute mo. 'Di ba? Eh ano yung sabi? Assume daw na ano, walang forward contract, 'di ba? Di nagsayang ka ng effort. Sabi daw pala ng number 23, what if walang ano, forward contract? Kuha 'yon. So yung number 23, what if daw walang forward contract? So paano to, sir? Eh di similar sa first problems that we had last meeting, yung items 1 to 7, lungkot at saya lang, 'di ba? So transaction date mo ay December 1, anong spot rate? 0.0035. Balance sheet date December 31, 0.0033. Settlement date March 31, 0.0038. And then ano tayo rito dahil seller, tama ba receivable? Tama, no? Then 10 million naman, so kayang-kaya mo to. So ano mararamdaman? Bumaba by 0.0002, tama ba? Bumaba, no? Times 10 million FC, tama ba? 2,000 loss, lungkot, bumaba, no? Anong tanong? 2019, o tapos, number 23, Charlie. 'Di ba? 2019 ang tanong eh. Tama, nasundan po ako. 2,000 loss. Assuming daw di daw nag-forward contract eh. Okay? Abuin ko na rin to ba kasi hindi tayo makatulog pag kulang, no? So tumaas naman by 0.005. Ang hirap naman buuin ng mga zero. Tatlong zero, no? 0.0005 times 10 million. So ano to? Tumaas nga ba? Tumaas, no? So 5,000 gain? Tama, no? Gain, no? Okay. Bigla ako nagdududa na, no? Now, number 24, using the same information in number 23 and assuming you entered into a forward contract to sell. Oh, minsan iba, dinidisregard lang yung mga keywords na to, pero dito pa lang, alam mo na magiging journal entry mo eh. Forward contract to sell. Bakit forward contract to sell 10 million foreign currency? Makinig maigi. Tama ba ang customer mo nasa abroad? So, babayaran ka niya ng 10 million ng pera nila. So, pagka-receive mo nun, anong gagawin mo ron sa pera nila? Alam nga namang pamunas mo sa sahig ninyo. Anong gagawin mo ron? Kailangan mong papalitan ng ano? Philippine peso. So, ibig sabihin, pag ikaw ang seller, eto na. Pag ikaw ang seller, ang ina-expect mong ma-receive from the bank, gusto mong ma-fix yung peso na ma-receive mo. So, peso receivable ang first line. And anong i-give up mo sa bank? Siyempre, in exchange, ang ibibigay mo sa bank, foreign currency na galing sa iyong foreign customer. Nasusundan po. So ibig sabihin, pag tayo ang seller, baliktad yung ating shortcut. Peso receivable ang mauunang first line, pero still, yung may word na P, siya pa rin po ay never changing. Kasi finifix mo nga. Then yung FC, siya yung pabago-bago. So ito na, December 1, December 31, and then March 31. So given naman po yung mga forward rate, ayan, 0.0034, and then 0.0032. Sir, bakit pagdating ng March 31 not applicable ang forward rate? Yun na nga eh. Kasi nga there is nothing to look forward anymore by March 31. Ang gagamitin mo na dyan, available na po ang spot rate ng araw na yan, 0.0038. Kaya yung iba, minamemorize noon, forward spot. O, yun yung logic behind. Bakit ganun yung rate na ginagamit? Ha? So ngayon, you don't even need to memorize it na lang. Alam mo na, yung rationale, bakit forward spot. Now, I know, yung, kahit ako naman personally dati, parang minamemorize ko lang to, forward spot. Nag-aaral ako. But then, alam ko yung concept, kaya pala forward spot. Can you multiply? Tama ba 34,000? 34K? Tapos ito ang never changing, 34. 34. Okay pa? Now, ito naman, anong FC mo? 32. Then ito, 38. Tama? Tama, no? Now, ideally, yung third line ay DADL, but this time, ito, mayroong interest rate na binigay, 12%. Okay? So, ibig sabihin, ang tawag mo dito, nominal value pa lang. Pag kinomputan mo ng PB factor, saka pa lang siya magiging DADL, then previous balance, gain or loss. Kagandahan ng shortcut natin, it's standardized, meaning walang nagbago sa walang nagbago dun sa format, yung DADL, gain or loss, ganun pa rin pag positive at saka negative gain loss, di ba? So nagbabaliktad lang yung PR, FC payable, di ba? And then nasisingit lang yung PB factor pag may PB factor given. So ito, 0. So compute ko na, 0. Ito naman 2K. Ito naman negative 4. Aba? Negative 4 nominal value. So may PB factor tayong kailangan. 1 point, ano ba ang interest rate? 12% per annum. So divided by 12 months, 1%. Tama ba? 1%. Tama na, 1%. So 1.0, 1%. So 1.01. No? 1 point, biglang nagduda rin sa sarili. Tama, no? 1.01. Tama ba? Tama, no? 1.01 raised to December 1 to March 31, 4 months. So negative 4. Huwag mo na ituloy. 0 na to. Huwag ka na magsayang ng calcio. Pagpahingay mo minsan yan. Gain or loss, 0. Ito dito, medyo kailangan mo. Kasi 1.01 raised to December 31 to March 31. Tama ba, ano? 3 months? 3 months, ano? Huwag ka na rin mag-compute. Alam ng problem na kailangan mo na mag-break. Ito binigay na po.
Kung gusto mo i-compute, sige, okay lang din. Pero binigay na para di ka na daw mahirapan, 0.9706. Multiply. Magkano? Magkano yung derivative asset mo? 1941.20. Pero kung kinompute mo, no problem naman. Pareho pa rin yan. Previous balance 0, so gain 1941.20. Actually, as early as this part, kaya mo na masagot yung number 24 eh. Can we now answer that? Tapos sige, kompletuhin na lang natin mamaya yung March 31. Kasi ang tanong, assuming daw pumasok ng forward contract, ano daw net impact sa net income? So just compare the 2K na loss ng December 2019 versus the gain na 1941.20. So yun ang mas lamang, di ba? So that would be our answer for number 24. Tama ba lamang yung loss? No, tama, lamang yung loss by 58. Tama ba? 58.80 loss. So number 24 would be bravo. O sige, para lang kompleto, pero kahit hindi na, kasi na-compute mo na rin naman dito yung tinatanong, sige, 1.01 raised to 0 is equal to 1, di ba? So this would become 4,000 layab. Previous balance, 1941.20. Ito pala, maganda ring exercise. Ano ang gain or loss mo ng March 31? Sige nga, algebra ho Kumbaga sa construction accounting, your GP to date must be negative 4K. GP prior year net profit 1941. So ilan ang kailangan mo para mapunta siya sa pagiging negative 4,000? Do you agree? Ang loss mo rito ay negative 5941.20. Good practice, no? Kasi nga naman, para from 4K, from 1941.20, maging negative 4,000 siya. Okay? So, 45 minutes na lang, I think, or 30 minutes yung need natin para sa remaining na hedging and forward contracts. Then we go with the last portion of our handout, the translation of FS. But of course, kung bagong concept yung hedging or derivative contract, i-journal entry ko, huwag kayong mag-alala. But again, guys, this shortcut, guaranteed, all forward contract, pwedeng-pwede siya. Okay? Kaya siya forbidden jutsu kasi nalisan ka na niyang karapatan mag-isip. Biruin mo naman, di ba, lalatag mo na lang, tapos andyan na lahat. Tatanda mo lang pag may PB factor, nominal value pa ang tawag sa third line, PB factor, saka pa lang magiging derivative asset or liab. So that's it for hedging. So yung mga susunod nating discussion ng hedging actually, parang wala na, pwede mo nang ngitian. So in the meantime, let's have a quick short break muna. Let's be back by 10:10 or 10:11. So tapusin natin ang FR 12 today, but still we will be up to ano naman, nasa forecasted topic pa rin tayo. Basta yung week 14 yon, crucial na siya. But anyway, enjoy mo muna yung short break and then sa atin. By the way, ito pala yung summary of answers for problem number 8, just in case lang na miss out mo, nawawala yung letter of answer na sinulat mo. So sa ating pagbabalik, we go with the next type of forward contract, firm commitment. So usapang commitment naman, and sana makarelate kapag usapang commitment. So yun naman pag-uusapan natin mamaya. Enjoy your break muna. Yung 1.005, paano po nakuha? Kasi per annum po kanina doon sa problem ay 12, ilan nga ba yun? 6% per annum. So divided by 12 months, kaya 1.005. So yung periods naman po ay kung ano yung date up to the settlement date. So kaya 3 periods kanina, then sa previous problem, 4 periods, di ba? Kasi yon yung date nung nasa taas, tsaka up to the settlement date, the August 1. August 1 nga ba yung kanina? March 31. O yun, December 1 to March 31, 4 periods, 4 months. Yung December 31 to March 31, 3 months. Then yung March 31 to March 31, huwag ka na magbilang 0 months. Diba? Kasi yun yung araw na yun. Okay? So that's it. Enjoy your break muna and then we go with firm commitment. Sunod-sunod na yun tuloy-tuloy na tayo. So pwede mo nang picturean din tong summary of answers. So enjoy your break muna in the meantime. Yun lang muna tayo guys. Bye. Good morning ulit. Happy holidays pala sa ating lahat. So we don't celebrate holidays, di ba? But anyway, when you pass the board exam, napakarami mong time para mag-avail ng holidays. So mo pagka-hire sa'yo, mag-leave ka agad ng 1 month, di ba? Pwede rin yun. So sana okay pa tayo ha? Okay ka pa? Tapusin natin tong AFAR number 12. Pag natapos natin tong AFAR 12, wala tayong backlog for this batch. Grabe no, yung lecturer yung may backlog, di ba? Pag di natin natapos yung AFAR 12, medyo may backlog na tayo ng few minutes. So pero heads up lang, next meeting, ang sure ako matatapos natin hanggang job order, hanggang AFAR 15. Sure yun. Kasi yung AFAR 13, maiksi lang siya 1.5 hour. AFAR 14 lalo, the shortest handout, 30 minutes. So, and then AFAR 15 for 2 hours. So yun, heads up lang. Then the week after that is yun, 3 handouts naman siya. Process costing, joint and byproduct, and other cost accounting topics. Then final session would be NPO, government accounting, insurance contracts, then AFAR is done. As early as September 16, we're done. So mahaba pa ang panahon mo para magnilay-nilay dun sa mga naging topics mo. Pwede ka rin mamili ng quotes of your batch among all the quotes ng bawat handout. So September 16 lang, tapos na tayo. 'Di ba? So at least mabilis lang din. Marami pang oras. 'Di ba? More than a month until your actual board exam. Makapag-enjoy ka pa. So mamili ka ng iyong favorite na quotes. 'Di ba? So now let's talk about another type of forward contract. Heads up lang guys, lahat ng forward contract na namimit mo ngayon, lahat to kaya ng shortcut. Kaya ng shortcut, walang problema. Okay? So kaya ng shortcut yan lahat.
Ang bilis, di ko pa tapos yung backlog ko sa para. Ay, bahala kayo dyan, ha? So, firm commitment, guys, ito naman, ito po yung scenario na kung saan medyo OA. Bakit medyo OA? Kasi ito po, ang nangyayari sa firm commitment, wala pa yung purchase mo, wala pa yung sale mo. Pero nag-hedging instrument ka na agad. Ganun ka kaatat, ganun ka ka-OA. Yun ang concept ng firm commitment just for you to distinguish it against dun sa pinag-usapan natin kanina. Dun sa kanina kung napansin mo, sabay, 'di ba? May transaction ka na sa item, then may instrument ka na ring transaction. Dito hindi. Nauuna yung instrument bago ka officially magkaroon ng item. So yun lang for the firm commitment. Ang tatandaan mo lang sa firm commitment, this is non-cancelable, meaning kung non-cancelable yung transaction, ibig sabihin po noon sure tayong mangyayari. Kaya naman, hindi pa man nagaganap yung transaction, pumasok ka na ng hedging instrument. Ganun po ka-OA ang isang firm commitment. And a firm commitment again can be qualified as either fair value or cash flow hedge. Okay? Ngayon ko lang po na-appreciate ang hedging. I'm happy to know that. Ako rin, ngayon lang din. The joke lang. So I'm happy to know naman, no? Kasi kahit pa paano at least, mas nakikita mo, yun pala yun. No? Legit po yan ha. So kung meron kayong transaction abroad, pwede kayo pumunta sa bangko. Basta minimum 3 months Yan yung tinanong ko sa isang bank. So 3 months minimum. Then pakita nyo lang yung yung transaction nyo from abroad like the purchase order, the invoice or the receipt kung ikaw yung seller para ma-accommodate nila yung request ninyo na malaki yung foreign currency. Kasi di sila nag-allow ng less than 3 months. For some banks kasi, yung less than 3 months is not significant for them para pumasok ka pa ng forward contract. And of course, pagka pumasok ka ng forward contract with them, meron kang babayaran na processing fee, something like that. So para lang ma-accommodate nila. Anyway, pwede mo na tong picturean. That's all about firm commitment. Huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. And gusto ko lang sabihin din sa'yo na hedging is one of the procedural topics as you notice. 'Di ba? Siguro nung nagdadaldal ako ng mga overview kanina, medyo hindi mo pa na pagko-connect lahat. But when we did the problem solving, nakita mo lahat na yun pala yun. So one of the procedural topics. Ang huling procedural topic na ma-encounter mo, process costing. Kasi yun yung parang para magets mo, kailangan yung procedure makita mo. May shortcut din tayo doon sa process costing. Mabilis lang din. Hindi ka na mag-iisip-isip pa. So yan man yung gusto natin para mabilis. Pero of course, before we go with shortcuts, always remember, we try to address muna yung longer method para makita mo saan galing yung shortcut. Kasi kung irerekta ko ng shortcut, okay, alam mo yung process, alam mo yung shorter version. Pero ang goal ko kasi is kahit alam mo yung shortcut, kahit pagbalik-balik ta rin sa yung problem, alam mo gagawin. Kasi alam mo yung rationale or concepts behind. Okay? So, firm commitment tayo. Okay na, napicturean na. Gawin natin yung problem number 9. And you see, yung problem number 9 po, hinati niya yung items into two parts. First part is 1 to 7, assuming fair value hedge. And then yung items 8 onwards, assuming cash flow hedge. So, same problem, same given. So, mag-iiba lang ito ng presentation ng gain or loss. So, dito medyo mas makikita mo na yung difference ng isang fair value hedge tsaka cash flow hedge. Can we now go with problem number 9? Pwede na? So mamaya magpapabreak pa ako ulit, siguro kahit isang kanta lang. Kasi after ng lahat ng mga hedging na to, translation of FS is another topic na alam mo na, gusto ko ring ma-appreciate mo. Basta ang goal lang natin na FAR 12 today. So firm commitment na tayo ngayon. Let's read. On October 2, 2019, AST Incorporated ordered a custom-built passenger van from a Japanese firm. Pakarami naman kasing passenger van dito sa Pilipinas, ba't nag-Japan ka pa? Pero okay lang. At least may sosolve kami. Now, your clue, guys, your clue. Your clue po, number 1 clue, para masabing firm commitment, maigi, para masabing firm commitment siya, your clue number 1 is pag nakita mong non-cancelable. Ibig sabihin, nung umorder ka ng October 2, sure ka na mangyayari yung transaction because non-cancelable. By the way, the purchase price is 1 million yen with delivery and payment on March 31. So tingnan mo kung March 31 pa yung delivery and even the payment, that would mean na yung journal entry mo ideally for the item will only commence, 'di ba? Transaction date. Tama? Tama, di ba? Transaction date. Pero what happened? As early as October 2, nung umorder ka, you entered agad into a forward contract. Guys, that's your clue number 2 para masabing firm commitment. May discrepancy into dates. Anong discrepancy, sir? March 31 yung transaction mo. Pero as early as the October 2 ordering date, pumasok ka na ng forward contract, what? To buy 1 million yen. Bakit mo kailangan ng 1 million yen from the bank para ibayad sa iyong Japanese supplier? At March 31 at 0.53. At ito daw po, March 31 na deliver yung ban. Ito po yung mga rates. Pakipalitan na lang po yung rupee ng yen. Hindi ko alam bakit naging rupee yan. So far, ang Japan pa rin naman po ay nandoon pa rin. 'Di ba? So wala pa rin naman nagme-mekos-mekos sa Japan. Maayos pa rin naman. So ayoko mag-comment, no? I've never been into India pero I want to. Kasi parang ang sarap-sarap i-try nung yung mga pagkain sa India, yung sa mga street food sa gilid. Yung 'di ba, yung may mga kinakamay, hinahagis-hagis. Ewan ko, ang pleasing niya sa mata. Tignan, panoorin. Pero alam ko parang may vlogger yata from US or Scotland who died because of eating the street foods of India. But I'm not saying na madumi yung pagkain ng India kasi baka sabihin mo parang racist ko naman. Pero that would show, 'di ba? May namatay 'di ba? Wait, medyo maalat-alat flavor with maalat-alat flavor. Opo, medyo 'di ba? Talaga may pawis pa, tapos paa yung gamit, 'di ba? That's the love for India. That's the love that they show pag nagpe-prepare ng foods, 'di ba?
Diba? That's the Asian Gourmet. Bakit kaya hindi subukan ni Gordon Ramsay magpunta doon? Anyway, latag ko na rito. Okay lang ba guys? Because bagong encounter mo sa firm commitment. Okay lang ba? Dahil bagong encounter mo, magjo-journal entry ako. Sir, pwede bang dumiretso na ako sa shortcut? Walang problema. Kung masaya ka doon, okay na 'yon. Eh yun din naman 'yon. Walang problema. Okay? Pwede. Okay? Now, hedge item. October 2, umorder ka pa lang. Ano i-entry mo dyan? So, no entry. Okay pa? Hindi mahirap, no entry. So ganun pa rin ang analysis mo rito, similar dun sa import natin kanina, kamukha nito import pa rin. So anong forward rate ng October 2? 0.53. Anong journal entry? Abbreviate ko na lang, debit FC receivable. Kasi ang next expect mong ma-receive from the bank, yung foreign currency, the 1 million yen. And in exchange, babayaran mo siya ng fixed amount na Philippine peso. So that's 0.53. Can you help me? 0.53 times 1 million, tama ba? Debit, FC receivable, 530. Credit, the never changing, the fixed peso payable, 530K. Okay, so bakit ka nagjo-journal entry, sir? Bago sa'yo yung firm commitment pero pwede ka na shortcut. Lista mo lang yung mga dates per column, wala na. Ganun ulit. Now, ito na. Punta muna ako sa instrument ng December 31. Anong forward rate? 0.58. So mamaya na yung item, babalikan natin na 0.58. Alam mo naman na ang nagbabago yung FC, so kailangan siya magdagdagan. Tama? Or pwede mo siyang i-analyze na tumaas ang foreign currency by December 31. What happened? Dahil nilak mo na siya sa 530, na iwasan mo yung nangyaring pagtaas ng December 31. You're able to avoid the increase or you're able to avoid the forex risk. So gain yan para sa'yo. So kung ayaw mo tinatanong feelings mo, ang FC receivable must be at 0.58 at December 31. So far it's at 0.53. So 50K. Ba't may natatawa doon sa ayaw mong itanong ang feelings mo? Syempre, with consent dapat, di ba? Kung ayaw mo malaman ko feelings mo, di gano'n na lang ang diskarte mo. Ba't naging ganito ulit? Debit FC receivable, tama ba 50K? Oy, minental ko na ha. 0.05 times 1 million, 50K. And then forex gain. And guys, ito na po. Dahil fair value hedge, ang presentation ng gain or loss sa P&L, 50. Mamaya, paano pag cash flow hedge siya? So, mamaya yon. Now, can we go with the item? Ito, pakinggan maigi. Ito yung special sa firm commitment kasi ang sabi ng standard sa firm commitment is, sabi ng standard yes, a firm commitment is non-cancelable. Agree naman. So meaning to say, mangyayari talaga yung transaction. Therefore, ano nga ang concern mo pag fair value hedge, yung pabago-bagong fair value? So the standard mentions that kung ganun rin lang pala na ang concern mo is fair value changes, we have to also know what could be your gain or loss in your item if the transaction already happens October 2, meaning parang naging import na kagaya kanina. So ang gagawin natin dito, magkakaroon ka pa rin tuloy ng comparison sa hedge item, although wala ka naging journal entry ng October 2. Sir, ano pong rate ang gagamitin ko? Spot rate po ba? Problem is, dahil firm commitment ito at ang transaction mo mangyayari pa lang March 31, hindi ka pwedeng mag-spot rate ng December 31. So kaya naman ang gagamitin mo po ay forward rate din. 0.58 versus yung forward rate ng October 2. I know, wala kang entry ng October 2. Pero ang intention ng standard kasi dahil may concern ka pala sa fair value changes, let's check ano ang item mo. Anong item mo kung nangyari yung transaction. So, let's compare. Ano nga ito ideally? Tama ba accounts payable? Theoretically, accounts payable, tama kasi purchaser ka, buyer ka. So, ano mararamdaman mo kung accounts payable mo tumaas? From 0.53 naging 0.58. Tama ba malungkot ka? So, that's a forex loss, P&L, 50K. Tama? Anong credit? Well, kung nangyari sana yung transaction agad, tama ba 50K accounts payable? But because wala ka namang previously daw na established na accounts payable, kailangan mong gumamit ng pansamantalang account. So sorry kung sinulat mo pa yung accounts payable kailangan mo raw gumamit ng pansamantalang account na firm commitment. So your firm commitment here is a credit balance of 50K. Nakukuha? That's the reason why yung iba minimemorize siya na pati item daw forward spot pagka firm commitment. Bakit ka forward rate nga? Kasi hindi pa naman nangyayari yung transaction ng October 2, so you're not allowed to use the spot rate. Remember, spot rate is used for the date of delivery or immediate delivery, the rate today. Hindi pa naman nangyayari until March 31. Are we clear on that? Okay pa naman. So yun lang yung kakaiba sa firm commitment, may nasisingit sa item. Maliwanag po. Can you check ano ang gain or loss mo sa item? 50K loss, right? Sa instrument, 50K gain. So kaya yun po yung dahilan bakit tinawag actually ang firm commitment na perfect hedge. Bakit? Kasi hindi lang po niya ni-reduce yung loss nyo. In fact, talagang zero out niya. Always yan, ang net gain or loss mo ay zero. Obvious naman, tingnan mo naman, 50 ang loss, 50 yung gain. Walang sobra, walang kulang. Nakukuha. And besides, bakit siya zero? Mathematically, malamang talaga magsi-zero yan, sir. Bakit? Pareho yung comparisons mo 53 tsaka 58 sa kaliwa, 53, 58 sa kanan. Talaga namang mathematically, magsi-zero out yan. Maliwanag po? Okay? Maliwanag po. So, at dito na po ba yung sir? Hindi pa. Mamaya pa yon, no? So, ngayon, ito na. Punta na tayo ng March 31. Guys, ito na yung time na kailangan mo ng ano. Oh, by the way, sige, habang tayo nagjo-journal entry, let's monitor. Mo-monitor ko lang yung firm commitment account kung okay lang sa'yo. So far, may running balance siyang 50K credit.
Okay, monitor ko lang ha. Now, pagdating ng March 31, oras na para kailanganin mo yung 1 million yen. So pupunta ka na sa bangko. So kailangan mo na ng 1 million yen, pero bago yan, let's update first our FC receivable. Now it's at 0.57. Guaranteed yan, laging pareho yan ha. Yung spot rate and forward rate pag settlement date. So bumaba ang FC receivable, so you have to credit FC receivable. Siyempre, kung ayaw mo tinatanong ang feelings mo. Pero kung gusto mo tinatanong ko feelings mo, ganito yan. Bumaba ang foreign currency value at 0.57. So far, it's at 0.58. Anong masasabi mo? Sayang, hindi mo na-enjoy yung pagbaba kasi nilak mo na sa 530. You're not able to enjoy the decrease because you lock it at 530. So therefore, loss tayo rito. At dahil fair value hedge, P&L, magkano? 10,000, tama ba? 10K. Okay? Now, after nyan, kailangan mo nang ma-receive yung foreign currency from the bank. So, ma-receive mo na. So, wala ka nang in-expect ma-receive. So, you have to credit the FC receivable. And ang i-debit mo rito, yung cash in terms of foreign currency. Ma-receive mo na po from the bank, yung 1 million yan. Literal, physical, mainit-init pang lapad. So, hawak mo na yon. Magkano ang Philippine peso value nun? That's at 0.57 today. So, 570,000 in Philippine peso. Then, crediting the FC receivable, which just so happen, 570 na rin. Now, of course, hindi naman mo yan libreng na-receive from the bank. Siyempre, kailangan mong bayaran yan. Magkano Philippine peso ang kailangan mo i-give up? Yung nilak mo na 530,000, crediting cash, 530. Nakikita mo na yung kagandahan ng hedging. Ano man ang mangyari, nilak mo na siya sa 530. Malinaw po. Now, anong gagawin mo rito sa foreign currency? Pambabayad mo dun sa binili mong ban. But before that, ang sabi pa rin ng standard, you check the firm commitment account from the December 31 up to the settlement date. So, isipin mo siya na parang accounts payable, guys. So isipin mo daw to na parang accounts payable. So from 0.58 ang naging value niya 0.57. So kung imaginein mo siya na parang accounts payable, so yung accounts payable mo bumaba. So dahil bumaba ang utang mo, masaya ka dapat. So you will debit accounts payable, credit forex gain, P&L. Unfortunately, wala ka namang na-establish previously na accounts payable. Kaya nga ang sabi ng standard, ang pansamantalang gamitin mo, yung firm commitment account. So pinapakita ko po yung rationale bakit firm commitment account was used. Saan siya galing? It was previously ideally an accounts payable had there been an accounts payable by October 2. Maliwanag. Dahil wala namang accounts payable no October 2, wala kang maseset. Maliwanag po. So magkano yung gain or loss dito? Bumaba by 10,000, gain tayo ng 10K. And as you notice, loss ng 10K sa instrument, 10K na gain sa item. Maliwanag po. Maliwanag ba? Okay pa tayo. Now, eto na. Bibilin mo na yung van. So you will have to debit the van and crediting yung in-avail mong cash na yen from the bank. Which is debit van. Van na lang ha. Pwede na mga equipment. No? Pagbigyan mo na, gusto ko lang makita mong van. Then credit cash, foreign currency, 570,000. So binayaran mo na yung van ng 570 from the bank na nakuha mong 570. Nakuha mo yung 570,000 from the bank only at 530,000 peso. Good move, di ba? 570 yung value niya pero ni-lock mo sa 530. So nilabas mong pera all in all, 530 lang. Nakakuha. Shortcut sir, pwede pa rin. Oh, walang problema. You can use the shortcut here, yung mga columns. Hindi ko lang ginawa agad na kasi alam kong alam mo naman na yon. Para lang makita mo ano itsura pag firm commitment. So lumalabas tuloy, after ng December 31, ang firm commitment natin ay may debit 10K. No? So wala lang, pinost ko lang. Nakuha po, nasundan. Nasundan ba yung story ng firm commitment? So kaya siya tinawag na perfect hedge kasi nga naman, you're comparing same rates for both sides. And at the same time, may firm commitment account agad na sineset doon sa hedge item in lieu of the supposed accounts payable. Okay? O with that, sagutin na natin yung mga tanong. Okay lang ba? O, number 1, basahin ko na lang yung tanong, di ko na masulat, wala nang space eh. Minsan naman nilalagay natin yung tanong. Pagkasya, number 1, paki-refer na lang po ano daw tanong, the net forex gain or loss of the forward contract and the commitment, the item. Number 1 obvious naman, number 1 is Charlie 0.